Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Ang lalaking ito mismo ang nagpatid sa sarili niyang kapatid. Bago magbago ang lahat, si Isaac ay itinuturing na kinabukasan ng kanilang marangal na pamilya. Nakapila ang mga katulong na may dalang mga regalo, pinupuri ng mga manggagawa ang kanyang pangalan, at maging ang kanyang yaya ay nagluluto ng lahat ng paborito niyang merienda upang ipagdiwang ang kanyang rekomendasyon sa Royal Academy. Tinatawag siyang isang henyo ng lahat. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jonas ay tumutugtog pa ng musika para sa kanya habang nakangiti ng maliwanag. Na para bang walang anumang masamang maaaring mangyari sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon si Isaac ng kakaibang lagnat. Noong una, inakala ng lahat na isa lamang itong karaniwang sakit. Ngunit makalipas ang 3 buwan, ibinunyag ng isang scholar mula sa Magic Tower ang katotohanan. Hindi normal ang mana ni Isaac. Masyado itong mabilis at marahas na gumalaw, parang isang bagyong nakakulong sa katawan ng isang bata. At tuwing bumabangga ito sa mana sa kanyang paligid, sumasabog ito. Maraming tao ang nasugatan at may mga lingkod pang namatay, kaya nabalot ng takot ang buong mansyon. Pagkatapos, isang araw, muling sumabog ang kanyang mana at napunit ang kanang braso ni Jonas. Iyon ang sandaling napagdesisyonan ni Isaac na hindi na siya maaaring mamuhay malapit sa kahit sino. Sa edad na 15 lamang, nakiusap siya sa kanyang ama na ikulong siya sa isang lugar na hindi siya maaabot ng iba. Mula noon, naging kulungan ang kanyang silid. Naging pananaliksik ang kanyang buhay. At isa-isang nawala ang lahat ng taong nagmamalasakit sa kanya. Ang kanyang tapat na aide na si Lucas ay nanatili sa kanyang tabi hanggang sa bawian ito ng buhay dahil sa mana poisoning. Patuloy na tumanda ang kanyang pamilya nang wala siya. Namatay ang kanyang ama, at sa loob ng maraming dekada, nanatiling nakakulong si Isaac sa dilim, kumakain ng inaamag na tinapay, nag-aaral ng mahika, at sinusubukang lutasin ang sumpang sumira sa kanyang buhay. Pagkatapos, sa edad na 71, sa wakas ay dumalaw sa kanya ang kanyang kapatid na si Jonas. Ilang oras silang nag-usap sa magkabilang panig ng pinto, parang dalawang magkapatid na pilit binabawi ang habambuhay na mga alaalang nawala sa kanila. Ngunit may nakakagulat na ibinunyag si Jonas sa kanya. Sumiklab ang isang digmaan, at isang tarangkahan mula sa ibang mundo ang nagbukas at sumalakay sa kanila. Dahil sa pag-aalala, binuksan ni Isaac ang pinto at nakita niyang kumakalat ang dugo sa sahig. Nasaksak si Jonas at ginugol nito ang kanyang mga huling sandali sa pakikipag-usap sa kanya. Matapos ilibing ang kanyang kapatid noong tagsibol, tuluyan nang natapos ni Isaac ang kanyang pananaliksik at nakalikha ng isang maliit na fireball. Nalutas na niya ang kanyang sumpa, ngunit huli na ang lahat. Taglay ang matinding pagsisisi sa kanyang puso, siya ay namatay. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, at napagtanto niyang tinig yun ni Hans. Ayaw paniwalaan ni Isaac ang kanyang narinig dahil matagal nang patay si Hans. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa kanyang batang katawan siya muli. Nakatayo si Hans sa tabi ng bintana at binuksan ito dahil basang-basa sa pawis si Isaac at namumutla ang kanyang mukha. Umupo si Isaac habang iniisip kung nananaginip ba siya o kung ito ang mga huling gunita ng kanyang buhay na lumalabas bago siya tuluyang mamatay. Lumapit siya sa bintana at nakita ang batang si Jonas na naglalaro habang pinapastress ang mga katulong sa bahay. Napangiti ng totoo si Isaac nang tuluyan niyang mapagtanto na hindi siya nananaginip kundi kahit papaano ay nakabalik siya sa nakaraan. Naharap siya ngayon sa panibagong buhay kung saan inaasahang makakalaya siya mula sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, may isang alaala na muling sumagi sa isip niya. Noong minsan, narinig ni Isaac ang mga katulong sa kabilang silid na nagrereklamo tungkol sa kanyang kalagayan at kung paano ito palaging nagdudulot ng problema. Sila ang naiiwang naglilinis ng mga kaguluhang nalilikha niya, ngunit palagi rin silang nangangamba kung kailan muling sasabog ang kanyang mana. Hindi nagtagal, narinig ito ni Hans, at nang papasok na sana siya upang pagsabihan ang mga ito, pinigilan siya ni Isaac at sinabing hindi naman talaga mali ang kanilang sinasabi. Sa katunayan, sinabi pa ni Isaac kay Hans na tigilan na rin ang pagdalaw sa kanya. May benda si Hans sa kanyang ulo, at ipinaalala ni Isaac na nangyari yon dahil nasa tabi siya nito. Lumuhod si Hans sa harap ni Isaac upang aliwin siya at sinabing mali ang kanyang pananaw sa buong sitwasyon.
Ipinaalam ni Hans na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya at na dumaraan lamang siya sa isang mahirap na yugto ng buhay, at kapag nalampasan niya yon, hindi na ito magiging malaking problema. Noon ay masiglang sinabi ni Hans ang mga salitang yon, ngunit iyon rin ang dahilan kung paano niya kalaunan naiwala ang kanyang buhay dahil sa isa sa mga mana explosion ni Isaac. Ngayong nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, iniisip ni Isaac kung ano ang dapat niyang gawin. Nagpasya siyang gumawa ng matapang na hakbang at malamig niyang sinabi kay Hans na umalis na. Inakala ni Hans na nagbibiro lamang siya hanggang sa malinaw na sinabi ni Isaac na ayaw na niya itong makita sa paligid. Nagatubiling umalis si Hans, at kahit masakit yun para kay Isaac, alam niyang ang pagiging malapit kay Hans ay maglalagay lamang dito sa panganib. Habang palabas ng silid si Hans, pinayuhan niya si Isaac na huwag akuin ng mag-isa ang lahat ng responsibilidad. Sinabi niyang ayos lang na magtiwala siya sa kanila paminsan-minsan. Pagkaalis nito, napagtanto ni Isaac na hindi kailanman sinabi ni Hans ang mga salitang iyon sa kanyang panaginip. Kaya sinampal niya ang sarili upang makatiyak na hindi nga siya nananaginip. Sobrang sakit ng sampal kaya lalo siyang nakumbinsing tunay ngang nakabalik siya sa nakaraan. Naisip niya kung paano siya namatay sa kanyang nakaraang buhay, ngunit isinantabi niya yon dahil wala namang pagkakaiba kung panaginip man ito o realidad. Ang mahalaga ay mapigilan niyang magkaroon muli ng mana explosion. Lumalabas na noon ay may isang taong nagkaroon din ng katulad niyang espesyal na konstitusyon. At ang taong yun ay si Zeke von Goethe. Nagawa nitong maabot ang isang antas na wala pang taong nakararating noon, ang pagiging isang 10th class mage. Ang taong ito ay ang kanyang dakilang ninuno sa ika-4 na henerasyon, at nalaman lamang ni Isaac ang tungkol sa kanya mula sa mga talaan ng kanilang angkan na ipinamana sa kanya ng kanyang ama noong naninirahan pa siya sa selda sa ilalim ng lupa. Matapos ang maraming taon ng masusing pag-aaral, natuklasan niya ang isang paraan upang malampasan ang natatanging konstitusyong ito. At iyon ay sa pamamagitan ng isang espesyal na runestone. Pagkatapos nito, inukit ni Isaac sa isang mana stone ang pattern mula sa kanyang pananaliksik upang malikha ang partikular na runestone na kailangan niya. Hinawakan niya ang bato at napagtanto kung gaano kasarap maging bata muli dahil dati ay nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay madali niyang nahahawakan ng matatag ang bato. Lumalabas na upang maiwasan ang side effect ng kanyang natatanging konstitusyon, na siyang mana explosion. Kailangang kayanin ng sisidlang naglalaman ng kanyang mana ang walang tigil na pagdaloy nito. Ngunit ang mana ni Isaac ay dumadaloy ng napakabilis at napakarahas kaya hindi ito kayang tiisin ng sisidlan. Ang isang normal na tao ay dapat mamatay sa mismong sandaling mabasag ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kusang naayos ang sisidlan ni Isaac na para bang walang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit maaari itong sumabog ng 10 o kahit 20 beses at nananatili pa rin siyang buhay. Ang runestone na kakaukit lamang niya ay sadyang sumisira sa mga mana pathway, at isang tuloy-tuloy na puwersa ang inilalapat sa nasirang bahagi, na nagreresulta sa pagbubukas ng panibagong daanan. Sa ganitong paraan, naipapakalat ang matinding puwersa ng marahas na mana. Gayunpaman, napakababa ng tsansa ng tagumpay, at halos nagtagumpay lamang siya bago siya namatay. Ang maliit na apoy na nalikha niya bago siya pumanaw ang naging patunay ng kanyang tagumpay, at iniisip niya ngayon kung gagana rin ito sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Isaac na lumikha ng isang maliit na fireball tulad ng ginawa niya noon. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nakapagpakawala siya ng napakalaking apoy na muntik nang magpahinto sa tibok ng kanyang puso sa takot. Hindi siya makapaniwala sa dami ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, at nang tingnan niya ang runestone, buo pa rin ito. Sa wakas ay napagtanto ni Isaac na nadagdagan sa 3 ang kanyang mga pathway. Bawat isa sa mga ito ay may magkakaibang laki at katangian, at kaya na niyang magpakita ng 3 magic spell ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala si Isaac na talagang gumana ito, ngunit agad niyang pinakalma ang sarili dahil hindi ito ang kanyang tunay na layunin. Ang layunin niya ay pigilan ang anumang mana explosion na mangyari, at para rito, napagtanto niyang hindi sapat ang 3 pathway. Naunawaan niya na kailangan niyang gumamit ng mas maraming mahika ng mas madalas upang madagdagan pa ang mga pathway. Bukod pa rito, makatutulong din ito upang mabawasan ang pain ang inilalagay sa kanyang mana vessel. Ngunit hanggang sa mangyari yon, hindi niya maaaring hayaang may manatili sa kanyang tabi.
Sa katunayan, wala siyang gagawing kahit anong eksepsyon. Kalaunan, habang nag-aaral si Isaac, dumating si Hans sa silid na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing dinalhan niya ito ng paborito nitong pagkain, ngunit napilitan si Isaac na paalalahanan siyang sinabi na niya noon na ayaw niya itong makita. Sinubukan ni Hans na kumbinsihin siya at ipinaalala na hindi na siya maayos na kumakain itong mga nakaraang araw, kaya dapat man lang siyang kumain ng kahit isang piraso. Hindi makapaniwala si Isaac na ayaw pa ring makinig ni Hans sa kanya. At para mas lumala pa ang sitwasyon, napaka-cute pa ng ekspresyon nito. Pagkatapos ay tinanong ni Isaac si Hans kung ilang taon na siya, at sumagot si Hans na kasalukuyan siyang 12 taong gulang. Dahil bata pa siya, napagtanto niyang nasa edad pa siya kung saan dapat siyang kumilos tulad ng isang normal na bata. Kumagat si Isaac sa tinapay at agad niyang napagtanto na si Nani ang gumawa nito. Gustong-gusto niya ang tinapay na yun, at doon niya naunawaan kung gaano niya ito na-miss sa loob ng mahabang panahon. Tinanong ni Isaac si Hans kung nasaan si Nani dahil hindi niya ito nakita buong araw. Ibinunyag naman ni Hans na may pulmonya ang anak ni Nani na si Hinder. Nang marinig yun, tumigil si Isaac sa pagkain at napag-usapan niya kung gaano kabait ang kanilang pamilya dahil sa ibang mga pamilya ay hindi papayagang umuwi si Nani upang alagaan ang kanyang anak. Sandaling nag-isip si Isaac bago niya tinanong si Hans kung si Hinder lamang ba ang nagkaroon ng pulmonya, at isiniwalat ni Hans na lahat ng mga bata sa nayon ay mayroon na rin nito. Pagkarinig niyon, biglang naalala ni Isaac kung ano ang nangyayari. Ito pala ang insidenteng naganap noong panahong yon na kilala bilang Black Goose Village Mass Pneumonia Incident. Nawala ni Nani ang kanyang anak dahil sa insidenteng yon, at kinailangan niyang mabuhay ng may matinding dalamhati hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Kalaunan, lumalabas na namatay rin siya dahil sa isa sa mga mana explosion ni Isaac. Nang maalala ni Isaac ang kakilakilabot na pangyayaring yon, napagtanto niyang magiging masama kung muli itong mararanasan ng babae. May naalala siyang mahalagang detalye at agad niyang tinanong si Hans kung anong uri ng halimaw o mga halimaw ang kamakailan lamang napatay sa nayon ni Nani. Matapos marinig ang sagot ni Hans, agad na nag-impake si Isaac at nagtungo sa Black Goose Village. Sinabi ni Hans na hindi niya masyadong nakita ng mabuti ang halimaw, ngunit may mga tao mula sa Magic Tower na dumating upang bilhin ito bilang material para sa pananaliksik. Gayunpaman, base sa kanyang nakita, tila isa itong napakalaking gagamba na natatakpan ng kulay pilak na balahibo. Mula sa paglalarawan ni Hans, agad na napagtanto ni Isaac na isang winter spider ang tinutukoy nito. Hindi naman gaanong malakas ang mga winter spider, ngunit mabilis silang dumami kaya nakakabuo sila ng mga napakalaking kawan. Ang tunay na problema ay nagtataglay ang mga ito ng napakasiksik na mana na nagdudulot ng mana poisoning sa sinumang malantad dito. Kumikilos ito na parang isang laso na dahan-dahang sumasakal sa biktima. Napag-isip-isip ni Isaac na ang mga bata sa nayon ay nalaso ng mana na inilalabas ng mga winter spider. Agad siyang nagtungo sa kagubatan upang mang-alap ng mga halamang gamot dahil marami siyang nalalaman tungkol sa mana poisoning. Gayunpaman, bago pa lamang itong konsepto sa panahong ito kaya naniniwala ang lahat na pulmonya lamang ang sakit. Matapos makapangalap ng maraming halamang gamot, naniniwala siyang sapat na yun upang maipainom sa mga bata at maibsan ang kanilang mga sintomas. Ngunit pansamantala lamang ang epekto ng mga ito, at upang tuluyang maiwasan ang pagbabalik ng mga sintomas, kailangang lipulin ng lubusan ang lahat ng winter spider. Alam ni Isaac na mas maganda sana kung makahihingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang ama ay karaniwang nakatalaga sa border fortress, at ang kanyang ina naman ay kasalukuyang naglalakbay sa buong kontinente upang maghanap ng lunas para sa kanyang natatanging konstitusyon. Alam ni Isaac na hindi siya maaaring maghintay hanggang sa makabalik sila dahil malamang napatay na si Hinder pagdating ng panahong yun. Hindi nagtagal, binabantayan ni Nani ang kanyang anak nang makarinig siya ng katok sa pinto. Lumapit siya upang buksan ito, at laking gulat niya nang makita si Isaac. Dahil sa matinding pagod mula sa paglalakbay at pangangalap ng mga halamang gamot, bumagsak si Isaac sa mga bisig ng babae. Tinanong siya ni Nani kung may nangyari ba sa lupain kaya siya umalis ng ganoong kalalim na ng gabi. Ipinaliwanag ni Isaac na nag-aalala lamang siya dahil ilang araw na itong hindi pumapasok sa trabaho kaya dumaan siya upang kumustahin ito. Sinabi ni Nani na baka hindi niya ito mapapasok sa bahay dahil may pulmonya si Hinder at baka mahawa rin siya.
Upang kumbinsihin ang babae, itinali ni Isaac ang isang piraso ng tela sa kanyang ilong, ngunit kahit ganoon ay nag-aalangan pa rin si Nani na papasukin siya. Inabot ni Isaac ang supot na puno ng mga halamang gamot at diretsyong pumasok sa bahay. Sinabi niya kay Nani na durugin ang mga halamang gamot, dikdikan ang mga ito, ilagay sa isang palayok, pakuluan ng 2 beses. Palamigin, at pagkatapos ay ipainom kay Hinder. Nagtungo si Isaac sa silid kung saan nagpapahinga si Hinder, at mula sa mga malaasol na batik sa mukha nito, nakumpirma niyang ito ay dumaranas ng mana poisoning. Tinawag ni Isaac ang pangalan ni Hinder, at mahina itong sumagot. Ang unang sinabi ng bata kay Isaac ay huwag tanggalin sa trabaho ang kanyang ina dahil hindi ito nakakapasok dahil sa pag-aalaga sa kanya. Marahang hinaplos ni Isaac ang noo ni Hinder at tiniyak dito na hindi niya tatanggalin ang kanyang ina dahil ito lamang ang taong palihim na nagdadala sa kanya ng wheat bread. Kaya dapat mag-focus na lamang ito sa paggaling. Kalaunan, may isang mangangaso na gumabay kay Isaac patungo sa isang abandonadong minahan. Pagdating nila sa bungad ng kuweba, tinanong ni Isaac ang lalaki kung sigurado ba itong isang limestone cave yon, at tiniyak naman ng lalaki na tama siya. Ibinigay ni Isaac ang kabayaran nito at sinabing siya na ang bahala sa lahat mula roon. Habang paalis ang matanda, binalaan niya si Isaac na mag-ingat dahil may mga taong nawawala na sa paligid ng kuweba noon. Lumalabas na mas gustong tirahan ng mga winter spider ang mga limestone cave, at dahil ito lamang ang limestone cave sa lugar, naniniwala si Isaac na doon kasalukuyang namumugad ang mga winter spider. Gayunpaman, bago siya pumasok sa kuweba, napagpasyahan niyang mas mabuting maghanda muna ng maigi. Naalala niyang kaya na niyang magpakita ng 3 spell ng sabay-sabay, na naglalagay sa kanya sa antas ng isang second-class mage. Ngunit hindi niya maaaring pilitin ang sarili ng sobra dahil maaaring mabasag ang kanyang mana vessel. Bukod pa rito, hindi rin siya maaaring basta-bastang gumamit ng mahika dahil hindi niya alam kung gaano karaming gagamba ang nasa loob. Pagkatapos ay tumingin-tingin si Isaac sa paligid at natagpuan niya mismo ang kailangan niya, ang frost belladonna. Karaniwang dinidaylot ang mga bunga ng halamang ito at ginagamit bilang pampamanhid o paralytic, ngunit isa itong nakamamatay na lason para sa mga winter spider. Hindi makapaniwala si Isaac sa kabalintunaang naninirahan ang mga ito sa parehong tirahan ng kanilang pinakamapanganib na kahinaan. Matapos makapangalap ng napakaraming belladonna, napagtanto niyang mas mabuti sana kung nagdala siya ng guantes dahil namamaga na ang kanyang mga kamay, patunay kung gaano kalakas ang lason nito. Dahil nakagawa na siya ng maraming runestone noong nasa lupain pa siya, naisip niyang oras na upang kumilos. Pagpasok niya sa kuweba, napansin niyang may isang gilid ng bangin na diretso pababa sa isang madilim na bahagi sa gitna. Tumingin siya sa paligid upang humanap ng daan pababa, at sa kabutihang palad ay nakakita siya ng isang hagdang pababa. Hinawakan ni Isaac ang hagdan at nagsimulang bumaba, at pagsapit niya sa ilalim ay halos lupaypay na siya sa pagod. Gayunpaman, base sa kanyang nakikita, alam niyang natagpuan niya ang tamang lugar. May mga kalansay na nakakalat sa sahig, kapwa mula sa mga halimaw at tao. Napaisip si Isaac kung ang mga buto ng tao ay pag-aari ng mga nawawalang taong nabanggit ng mga ngaso. Sa sandaling yun, nakarinig siya ng kalusko sa paligid at agad siyang lumikha ng maraming fireball upang palibutan ang kanyang sarili. Dahil sa liwanag ng apoy, nakita niya ang mga gagamba sa malayo na nakatitig sa kanya. Gayunpaman, hindi siya lubos na natatakot dahil alam niyang mapapalayo ng apoy ang mga ito sapagkat galit ang mga ito sa apoy. Ngunit kailangan pa rin niyang maghanda bago sila magpasyang sabay-sabay siyang kuyugin. Itinali ni Isaac ang isang piraso ng tela sa kanyang ilong bago simulan ang kanyang plano. Nang handa na siya, sinunog niya ang belladonna at mabilis na kumalat ang usok nito sa loob ng kuweba. Nang tamaan ng usok ang mga gagamba, agad silang nagkaroon ng masamang reaksyon. At nang makita ni Isaac kung gaano sila naiinis sa usok, napagtanto niyang oras na upang simulan ang pangangaso. Noong nakaraan, madalas tumayo si Isaac sa tabi ng kanyang bintana upang panuorin ang isa sa mga mamamayan na kumprontahin ang kanyang ama tungkol sa masasamang bagay na nangyayari sa kanilang teritoryo. Sinisisi nito ang kanyang ama dahil bilang Panginoon ng lupain ay dapat may ginawa ito upang maiwasan ang buong kaguluhan. Ngunit sa pananaw ng mamamayan, nabigo nito ang kanyang mga nasasakupan. Ang buong isyu ay pangunahing umiikot sa Black Goose Village,
At dahil sa sobrang ingay ng usapin, nagsimulang isaalang-alang ni Isaac ang paglipat sa basement. Dahil mas tahimik doon at mas kaunti ang mga taong dumaraan, mas makakapag-focus siya sa pagsasaliksik tungkol sa kanyang natatanging konstitusyon. Bukod pa rito, naisip din niyang balutan ang mga pader ng Demetritium dahil isa itong material na may mataas na magic resistance na makatutulong upang mapigil ang epekto ng kanyang mga mana explosion. Matapos makipag-usap sa sarili ng matagal, sa wakas ay tinawag ni Isaac ang pangalan ni Hans, ngunit saka lamang niya naalala na matagal nang patay si Hans. Ngayon, habang nakaupo siya sa loob ng kuweba, napaisip siya kung bakit kailangan pa niyang balikan ang masasakit na alaalang yun. Tumingin siya sa paligid at napagtantong talagang pinahihina ng Belladonna ang mga gagamba. Dahil hindi naman niya maaaring ipainom ng direkta ang lason sa mga ito, ang tanging magagawa niya ay sunugin ang halaman at hayaang kumalat ang usok upang maparalisa ang mga ito hanggang sa tuluyan silang mawalan ng hininga. Gayunpaman, hindi perpekto ang paraang ito dahil hindi rin siya ligtas sa epekto nito, kaya naman binalot niya ang kanyang mukha ng isang basang piraso ng tela bilang pangunahing pansala. Ang anumang lason na makalusot sa kanyang katawan ay lilinisin ng mana na nasa loob niya. Nakagawa rin siya ng isang compressed fireball na ginagamit niya bilang depensa upang mapalayo ang mga gagamba. Sa madaling salita, tatlong uri ng mahika ang sabay niyang ginagamit: purification, fire magic, at phase shift na inilalapat sa fire magic. Nagagawa niyang gamitin ang tatlong spell ng sabay-sabay sa pamamagitan ng tatlong mana circuit, na maaari ring tawaging multi-circuit. Dahil dito, nakakabili siya ng oras habang unti-unting nanghihina ang mga gagamba. At kapag tuluyan na silang naparalisa, tatapusin niya ang mga ito gamit ang fireball. Napansin niyang ang mga nakaligtas na gagamba ay tumatakbo sa iisang direksyon, at nang masdan niya ng mabuti, napagtanto niyang may tubig sa lugar na kanilang tinutungo. Ngunit wala pa ring pag-asa para sa mga ito dahil susunugin pa rin sila hanggang maging abo. Kasabay nito, nangangamba rin siya na baka siya mismo ang mawalan ng hininga kung hindi siya mag-iingat. Kaya kailangan niyang tapusin agad ang lahat. Hinubad ni Isaac ang kanyang Amerikana bago nagtungo sa gilid ng tubig. Ngunit pagdating niya roon, agad niyang pinagsisihan ang pag-iwan sa Amerikana dahil sa sobrang lamig ng buong lugar. Bumagsak ng husto ang temperatura sa silid, sapat upang makabuo ng yelo, at nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang ang buong kisame ng kuweba ay puno ng mga itlog ng gagamba. Sa sandaling makita niya yun, may mahalaga siyang naalala na nagpang-inig sa kanyang buong katawan. Nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga habang naghahagis ng fireball upang maliwanagan ang daraanan sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan nang matagpuan niya ang kanyang sarili na kaharap ang isang napakalaking gagamba, ang Winter Spider Queen. Pumatak ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang nanginginig siya sa takot, at walang pag-aatubiling sinalakay siya ng halimaw. Nagawa ni Isaac na tumalon palayo upang makaiwas na matinik ng mga paa ng nilalang. Malakas siyang bumagsak sa nagyayelong sahig at napaungol sa sakit, ngunit agad din siyang tumayo habang sinisisi ang sarili dahil para bang palagi niyang minamalas ang kanyang sariling kapalaran. Hindi tulad ng ibang mga winter spider, ang Spider Queen ay isang halimaw na may fire resistance at kaya pang magbuga ng nagyayelong hangin. Ito mismo ang dahilan kung bakit sila tinatawag na winter spiders. Habang nangingibabaw ang takot sa kanyang katawan, sunod-sunod na naghagis si Isaac ng mga fireball sa gagamba, ngunit halos wala itong epekto sa halimaw. Hindi naman siya nagulat dahil hindi niya inaasahang basta na lamang masusunog at mamamatay ang Spider Queen tulad ng ibang mga gagamba. Alam ni Isaac na matagal na siyang patay kung hindi mabagal kumilos ang Spider Queen. Gayunpaman, may isa pa rin siyang malaking problema, at iyon ay ang katotohanang unti-unti nang umaabot sa hangganan ang kanyang katawan. Dahil 12 taong gulang pa lamang siya at wala pang karanasan sa pakikipaglaban, alam niyang natural lamang na mapagod siya ng husto. Mas lumala pa ito dahil magdamag siyang gising at buong araw na gumamit ng mahika. Hindi nagtagal, napagtanto ni Isaac na walang darating upang iligtas siya at kailangan niyang malampasan ang kanyang takot. Nagsimula niyang alalahanin ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Nani para lamang maging komportable siya. Lumalabas na hindi nga tumutubo ang trigo sa hilagang rehiyong kanilang kinaroroonan. Ngunit linggo-linggong naglalakbay si Nani patungo sa isang malayong lungsod upang bumili ng dekalidad na trigo para lamang makakain siya ng malambot na tinapay. Nang maalala niya yun,
Pinatatag ni Isaac ang kanyang loob at nagpas siyang hihilingin niya kay Nani na gumawa ng napakaraming tinapay kapag nakauwi na siya. Hinawakan ni Isaac ang kanyang pala at ibinagsak ang kanyang backpack habang naghahanda siyang harapin ng direkta ang Spider Queen dahil kahit reyna pa ito, isa pa rin itong insekto. Inihagis niya ang kanyang backpack at sumugod patungo sa reyna dala ang pala. Ginamit niya ang mabagal na pagkilos nito laban dito at malakas na hinampas ang ulo nito gamit ang pala, dahilan upang mapasanggal ito sa sakit. Ngunit hindi yun sapat upang mapatay ang reyna dahil nahila siya papailalim sa katawan ng Spider Queen. Gayunpaman, tumanggi si Isaac na bitawan ang paa ng halimaw. Matapos ang maikling pag-iisip kung paano niya ito mapababagsak, napagpasyahan niyang kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Lumikha siya ng isang fireball, piniga niya ito ng husto at lalo pa itong piniga hanggang sa maging kulay asul ang apoy. Nang marating nito ang lakas na kailangan niya, pinakawalan niya ang compressed blue flame sa tiyan ng gagamba. Gaya ng kanyang inaasahan, nagsimulang maluto ng apoy ang loob ng katawan ng Spider Queen. Habang nangingisay ang halimaw at unti-unting nawawala ang buhay nito, sinubukan ni Isaac na bunutin ang kanyang kamay ngunit nahirapan siya dahil hindi mapakali ang paggalaw ng gagamba. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay naiahon niya ang kanyang braso. Bumagsak si Isaac sa lupa at malakas na nauntog ang kanyang ulo. Sa kabutihang palad, sapat ang blue flame upang mapatay ang gagamba at maging matuno pa ang isang malaking bloke ng yelo. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig si Isaac ng mga pamilyar na tinig sa kanyang paligid, at ang mga ito ay ang mga boses ni Hans at Nani. Naririnig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano siya pumasok sa abandonadong minahan at nauwi sa pagkakasugat ng kanyang sarili. Doon tuluyang napagtanto ni Isaac na natalo nga niya ang Winter Spider Queen. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay nang mauntog ang kanyang ulo sa lupa. Gayunpaman, nagising din siya kalaunan at sa hirap ay nakalabas ng abandonadong minahan at nakabalik sa nayon. Pagkatapos nito, nasalubong niya si Hans na naglalagi sa pasukan ng nayon, at agad siyang nakatulog sa mga bisig nito. Ngayong gising na siya, narinig ni Isaac si Nani na sinasabihan si Hans na matapos niyang gawin ang ipinayo ni Isaac. Tuluyan nang gumaling si Hinder. Pinuri naman ni Hans si Isaac at sinabing, ganyan talaga siya. Maaaring naging manhid siya matapos ang mana explosion, pero hindi kailanman nawala ang kabutihan ng kanyang puso. Halos mamula ng todo si Isaac nang marinig yun kaya napilitan siyang umupo upang malaman nilang gising na siya. Nagulat ang dalawa nang makita siyang nakaupo, at tinanong niya kung gaano siya katagal na walang malay. Sinabi ni Hans na halos kalahating araw siyang tulog, at agad naman siyang tinanong ni Nani kung maayos ba ang kanyang pakiramdam. Sumagot si Isaac na maayos naman siya at medyo kaya niyang tiisin ang sakit. Lalong nataranta ang babae nang marinig yun at agad na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa medyo kaya. Iginiit nitong malaman kung bakit siya nagtungo mag-isa sa ganoong kapanganib na lugar, at kalmadong sumagot si Isaac na nadulas lamang siya habang nangangalap ng mga halamang gamot sa malapit. Alam ni Isaac na hindi niya maaaring sabihin ang totoo na nakapatay siya ng isang halimaw dahil walang maniniwala na isang 12 taong gulang na bata ang gumawa noon. Kaya mas mabuti nang gumawa na lamang siya ng palusot. Pagkatapos ay tinanong niya si Nani kung kumusta na si Hinder, at sumagot ito na malaki na ang ibinuti ng kalagayan nito matapos niyang painumin ng mga halamang gamot na inireseta ni Isaac. Sa katunayan, maayos na rin ang kalagayan ng iba pang mga bata sa nayon. Masayang marinig yun ni Isaac, at naisip niyang mas mabuting ilihim ang tungkol sa mana poisoning dahil kapag nalaman yun ng mga nakatataas, magpapadala sila ng mga scholar. Tiyak na magiging problema yun kapag natuklasan nila ang mga bangkay ng winter spider sa abandonadong minahan. Tinanong ni Nani si Isaac kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga halamang gamot, at nagsinungaling siya na nabasa lamang niya ang tungkol dito sa isang libro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Isaac na kalimutan na nila ang buong usapin at sinabi kay Hans na oras na para umalis sila. Ipinaalam ni Hans na hindi pa tamang umalis sila dahil umuulan ng nyebe sa labas. Ngunit pinaalalahanan siya ni Isaac na malalagay siya sa malaking problema kapag nalaman ng iba na umalis siya sa lupain habang siya ang nagbabantay sa kanya. Agad na sumang-ayon si Hans sa puntong yon, at habang naghahanda silang umalis, binigyan ni Nani si Isaac ng isang basket ng mga mansanas upang maiuwi niya. Lumalabas na ang mga mansanas ay inipon ng mga taga-nayon bilang pasasalamat sa kanya.
Pagkatapos ay sinabi ni Isaac kay Nani na magpahinga pa ito ng isa pang linggo dahil mas mabuting bumalik lamang ito sa trabaho kapag lubusan ng gumaling si Hinder. Nagulat si Nani nang marinig yun at tinanong si Isaac kung hindi ba magrereklamo ang head butler tungkol dito. Nagulat si Nani nang sabihin ni Isaac na hindi naman siya magiging walang ginagawa sa loob ng isang linggo. Sinabi ni Isaac na gumawa siya ng jam mula sa mga mansanas upang makain niya ito kasama ng wheat bread kapag bumalik na siya sa trabaho. Nakangiting sumang-ayon si Nani at sinabi pang gagawa rin siya ng apple pie. Makalipas ang isang linggo, makikitang nagjo-jogging si Isaac sa paligid ng lupain. Sa panahong yun, nagbago ang kanyang mana vessel, at ang tatlong circuit nito ay naging 4. Mas naging matatag din ang mana vessel, at nadagdagan sa 4 ang bilang ng magic spell na kaya niyang gamitin ng sabay-sabay. Napag-isip-isip niyang malamang na nakatulong dito ang pakikipaglaban niya sa mga winter spider at ang pagtulak sa sarili hanggang sa kanyang limitasyon. Bukod pa rito, alam niyang nakatulong din ang araw-araw niyang pagtakbo sa paligid ng lupain. Sa madaling salita, ang paggamit ng mahika ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkalkula, at intuisyon. Isa itong gawain na kumukonsumo ng malaking halaga ng mental power. Kapag bumigay ang katawan, ibigay rin ang isipan. Ang mental power ay nangangailangan ng pisikal na tibay, at alam niyang umabot siya sa kanyang hangganan sa abandonadong minahan dahil sa kanyang batang katawan na wala pang sapat na pagsasanay. Naalala ni Isaac na noong nakaraan niyang buhay, si Lucas ang nagturo sa kanya kung paano palakasin ang kanyang stamina. Habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsasanay, ipinatawag siya ng head butler na si Schiller at sinabing oras na para sa kanyang regular na check-up. Lumapit ang doktor upang batiin siya habang tinatanong kung ano ang kanyang pakiramdam. Lumalabas na ang lalaking ito ang personal na doktor na itinalaga sa kanya ng kanyang ama, at sinasabi ng lahat na siya ang pinakamatagumpay na doktor sa kanilang teritoryo. Ngunit kahit ang itinuturing na ekspertong doktor na ito ay hindi rin natuklasan ang dahilan ng kanyang kakaibang konstitusyon. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na maayos naman ang kanyang kalagayan. Nagpasya itong palitan ang gamot ni Isaac, ngunit alam ni Isaac na wala namang silbi ang mga irereseta nito. Kinuha ng doktor ang 6 na bote ng isang potion na tinatawag na panakea mula sa kanyang briefcase. Isa itong potion na sinasabing nagpapatatag sa daloy ng mana. Nang makita ito ni Isaac, napagtanto niyang talagang ginagawa ng kanyang ama ang lahat upang matiyak na makakakuha siya ng pinakamahuhusay na gamot. Sa pangkaraniwang wika, ang ibig sabihin ng panakea ay lunas sa lahat, at ginagamit ito bilang stimulant ng ilan at pampalakas naman ng mga sundalo. Bagamat kilala ang potion na ito bilang pampatatag ng daloy ng mana, isa pala itong maling pagkaunawa na nagmula sa maling pagsasali ng sinaunang wika. Ang tunay nitong epekto ay pasiglahin ang daloy ng mana, na nangangahulugang isa itong lason para sa isang taong gaya niya na hindi makontrol ang mana. Gayunpaman, para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ito ang tamang catalysta dahil kung magagamit ng tama, makatutulong ito upang madagdagan ang kanyang mana circuit. Pagkaalis ng doktor, napansin ni Isaac na nakatitig sa kanya si Schiller, kaya tinanong niya ang head butler kung may nais ba itong sabihin. Ipinahayag ni Schiller ang kanyang pagkagulat dahil napakakalma raw ni Isaac, gayong dati ay palagi itong nagwawala tuwing may taong tumitingin o sumusuri sa kanya. Dahil dito, tumanggi ang mga doktor sa pangunahing teritoryo na maging personal niyang manggagamot, at tinanong ni Isaac si Schiller kung mas mabuti bang nagwala na lamang siya gaya ng dati. Nanahimik si Schiller sandali bago nagsalita at sinabing nalaman niya mula kay Hans na si Isaac ang nagpagaling sa mga batang may pulmonya sa Black Goose Village. Nang marinig yun, agad na napagtanto ni Isaac na inusisa ni Schiller si Hans. Sinabi ni Schiller na magiging malaking problema ito kapag nalaman ng advisory committee ang nangyari. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi kay Isaac na palalampasin niya ito sa pagkakataong ito, ngunit pinayuhan niya itong magpigil sa susunod. At kung hindi nito kayang pigilan ang sarili, dapat muna nitong ipaalam sa kanya ang balak nito. Kahit noong nakaraan niyang buhay, hindi naging malapit si Isaac kay Schiller dahil isa itong seryoso at matigas na head butler. Isa itong lalaking tila malamig at laging inilalayo ang sarili sa ibang tao. Ngunit ayon sa ikinwento ni Jonas bago ito namatay, nanatiling tapat si Schiller sa pamilya hanggang sa pinakahuling sandali bago rin niya nawala ang kanyang buhay.
Sa kaibuturan ng kanyang puso, tunay itong nagmamalasakit at nagkukunwari lamang na matigas. Ngumiti si Isaac at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Schiller. Pagkatapos ay tinanong siya ni Schiller kung may partikular bang dahilan kung bakit ilang araw na siyang tumatakbo sa paligid. Sumagot si Isaac na sa buong kasaysayan, ang mga mage na nakaabot sa 5th class o mas mataas pa ay sinanay ang kanilang mga katawan, at dahil ang katawan ang daluyan ng mana, kinakailangan itong manatiling nasa mabuting kondisyon. Nang gabing yun, isinulat ni Schiller ang kanyang ulat tungkol sa kung paano napagaling ni Isaac ang mga batang taga Black Goose Village mula sa kanilang pulmonya. Naniniwala siya na dahil sa natatanging konstitusyon ni Isaac, magiging mahirap para rito ang paggamit ng mahika sa hinaharap. Sa kanyang palagay, mas angkop para rito ang landas ng isang scholar o alchemist. Naniniwala rin siyang makababawas ito sa mga alalahanin ng ama ni Isaac. Sa sandaling yun, pumasok sa opisina ni Schiller ang isang katulong na nagngangalang Rosa at sinabi nitong nawawala ang ilang mga katulong sa mansyon. Dalawang babae, sina Clara at Annette, ang bigla na lamang naglaho. Sinabi ni Rosa na maaari niyang personal na patunayan ang mabuting ugali ni Annette, kahit hindi niya masabi ang ganoon tungkol kay Clara. Sa katunayan, hindi pa nga nakapag-leave si Annette kahit isang araw sa loob ng 3 taon, kaya tiyak na may nangyari rito. Kalaunan, makikitang nakikipag-usap si Rosa sa isa pang katulong at sa isang lingkod na nagngangalang Bill. Nagsimulang magsalita ng masama si Bill tungkol sa teritoryo, sinasabing hindi ito ang pinakamagandang lugar para tirhan dahil napakabagsik ng panahon sa bahaging iyon ng mundo, at palaging lumilitaw ang mga bandido at mga halimaw. Tinanong ng isa pang katulong si Bill kung ang ibig ba nitong sabihin ay balak na rin itong tumakas. At casual namang sumagot si Bill na hindi naman imposibleng mangyari yun. Sinabi ng babae na hindi katulad ni Bill si Annette na basta na lamang mawawala ng walang paabi dahil nagsisikap itong magtrabaho upang mabayaran ang gamot ng kanyang ama. Walang pakundangang sinabi ni Bill na baka nagsawa na ang babae sa pag-aalaga sa may sakit nitong ama, o baka naman tumakas ito kasama ng isang walang kwentang lalaki. Sinigawan siya ni Rosa at sinabing bantayan niya ang kanyang bibig. Ngunit ipinagtanggol ni Bill ang sarili sa pagsasabing teorya lamang niya yun. Sinabi ng dalawa na wala silang interes sa anumang teorya na mayroon siya. Nagpatuloy si Bill at sinabing maaaring may kinalaman ang dark magic sa mga nangyayari. Tinanong nila kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaalala niya na nagtatrabaho sila para sa isang pamilya ng mga mage. Bukod pa rito, hindi maganda ang kondisyon ni Isaac, at naniniwala si Bill na ginagamit ng ama nito ang anumang mahikang makukuha nito upang pagalingin ang kanyang anak. Noon lamang napagtanto ni na Rosa at ng isa pang katulong na ang ipinahihiwatig ni Bill ay isinakripisyo ng buhay ang mga nawawalang babae. Pinagalitan siya ni Rosa at sinabing tigilan na niya ang pagpakalat ng mga walang kwentang tsismis, at ipinaalala na tinanggap siya ng Panginoon ng mansyon kahit dati siyang kriminal. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang lumitaw si Isaac sa likuran nila at sinabing napaka-interesante ng kanyang kwento. Ngumiti si Isaac at hinikayat si Bill na ipagpatuloy pa ang kanyang kwento. At doon lamang napagtanto ni Bill na nagbibitaw siya ng kung ano-anong salita sa harap mismo ni Isaac. Pagkatapos ay isinama ni Isaac si Bill sa kanyang opisina upang marinig pa ang nalalaman nito. Ibinunyag ni Bill na si Hilde ang unang katulong na nawala 2 buwan na ang nakalipas. Makalipas ang ilang linggo, nawawala rin si Clara. At nitong nakaraang weekend naman nawala si Annette matapos dumalo sa mass. Sa malamig na titig, tinanong ni Isaac kung may ideya ba ito kung bakit nangyari ang mga iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nababahala si Bill nang makita kung gaano kalamig ang tingin ni Isaac, at sumagot siyang wala siyang ideya kung ano ang maaaring nangyari. Tiniyak naman ni Isaac na maaari itong magsalita ng tapat at hindi niya ito parurusahan dahil doon. Napilitan si Bill na tanungin kung sigurado ba talaga si Isaac sa kanyang sinasabi, at sumagot naman itong oo. Nanahimik si Bill ng ilang sandali, at saka siya tinanong ni Isaac kung iniisip ba niyang siya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga babae. Nauutal na sumagot si Bill bago sinabing halata namang may kinalaman yun sa kanya. Binanggit niya na si Hans ang pinakamalapit kay Isaac, at palagi itong may mga pasa o sugat. Dagdag pa rito, lagi rin daw itong nagrereklamo tungkol sa kung ano-anong pananakit ng katawan. Nagpatuloy si Bill sa pagsasalita at sinabing sigurado siyang hindi mamamatay si Hans ng mapayapa.
Agad siyang tumigil nang mapansin niyang tuluyan ng nagbago ang aura ni Isaac, at nagsimula siyang mataranta habang nagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niyang hindi pa siya nakakapag-asawa o nagkakaanak, at casual namang tinanong siya ni Isaac kung gusto ba niyang mabuhay. Ipinaalam ni Isaac kay Bill na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong gumawa ng isang trabaho para sa kanya. Kalaunan, makikitang nasa kanyang silid si Isaac habang iniisip sina Rosa at Annette. Sa kanyang nakaraang buhay, matapos mamatay sina Hans at Nani, silang dalawa na lamang ang mga katulong na kusang loob na nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanya. Kahit pa sinubukan niya silang paalisin, tumanggi silang umalis. Sinabihan pa niya silang tigilan na ang pagdadala ng mga potion dahil wala namang silbi ang mga yon. Ngunit hinikayat siya ng dalawa na huwag mawala ng pag-asa dahil balang araw ay gaganda rin ang lahat. Hindi yun maganda ang naging pagtanggap ni Isaac, at sinabi niya kung gaano kasakit ang mapatay ang mga taong mahal niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Pinasigaw pa niya sa kanila kung alam ba nila kung ano ang pakiramdam noon. Noon ay lumapit si Annette at sinabing alam niya dahil minsan na rin niyang naging sanhi ng pagkamatay ng isang kaibigan gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagulat si Isaac nang marinig yun at humingi ng karagdagang paliwanag. Ibinunyag ni Annette na nangyari yun noon pa at sinabi niyang baka nailigtas sana niya si Clara kung inabot niya ito ng tulong noong mga panahong yun. Lumapit si Annette kay Isaac at sinabing naiintindihan niya ang natatanging sitwasyon nito. Gayunpaman, ipinaalam din niya na kahit sino ay maaaring makagawa ng mga bagay na hindi naman nila sinadyang gawin. Kalmado niyang sinabi kay Isaac na minsan sa buhay ng isang tao, maaaring mangyari yun sa kahit kanino. Nakapagtataka man, ang mga salitang yun ni Annette ang nagbigay kay Isaac ng kaunting kapanatagan noon. Ngayon, sa kasalukuyan, pinagsisisihan ni Isaac na hindi siya nagtanong pa ng mas maraming detalye. Maya-maya, dumating si Bill sa silid, at lumalabas na binigyan siya ni Isaac ng misyon upang alamin kung saan napunta ang mga nawawalang katulong. Kumpiyansa itong nagsabing natapos na niya ang gawain dahil hindi naman daw ito nagtagal. Ayon kay Bill, nagtanong-tanong siya sa mga pulubi sa tabi ng mga kalsada, at tagmang-tugma raw ang mga paglalarawang nakuha niya. Tinanong siya ni Isaac kung ano ang nalaman niya, at sumagot si Bill na ang naging konklusyon niya ay dinukot ang mga babae ng mga slave trader. Sinabi niyang nililinlang ng mga slave trader ang mga tao sa pagsasabing dadalhin sila sa maunlad na timog, ngunit sa huli ay ibinibenta lamang sila bilang alipin. Nalito si Isaac at sinabing kung gusto talaga nilang pumunta sa timog, maaari naman silang bumiyahe roon ng walang broker. Ipinaliwanag naman ni Bill na mali ang kanyang pag-unawa dahil mapanganib at puno ng panganib ang daan patungong timog, kaya kailangan nila ng taong magbibigay proteksyon sa buong paglalakbay. Pagkatapos marinig yon, sumang-ayon si Isaac at sinabing may katuturan ang teorya nito, ngunit sa kaibuturan ng isip ni Bill ay may sarili itong pakay. Ipinagpalagay nitong bata pa si Isaac at walang alam sa tunay na takbo ng mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Bill na malaki ang nagastos niya upang mapagsalita ang mga pulubi, kaya nagamit na niya ang lahat ng 20 silver coin na ibinigay ni Isaac bilang pondo sa paglalakbay. Nagulat si Isaac nang marinig yon dahil sapat na ang halagang yon para sa kalahating taong sahod. Iginiit ni Bill na lahat ay nag-iingat, at sinabi naman ni Isaac na wala talaga siyang pakialam sa pera dahil ang mahalaga sa kanya ay mahanap ang mga nawawalang katulong sa lalong madaling panahon. Nang marinig yon, napangiti ng malaki si Bill at agad na tinanong si Isaac kung may iba pa ba itong nais ipagawa sa kanya. Sumagot si Isaac ng oo at tiniyak na mababayaran siya ng maayos para rito. Labis na natuwa si Bill nang marinig yon dahil para sa kanya ay nakatagpo siya ng isang madaling mapaniwala. Kumbinsido siyang kung mahusay niyang mamanipulahin si Isaac, magiging napakalaki ng kikitain niya. Tinitignan niya si Isaac bilang isang bagong itlog na ginto, ngunit ang tanging problema ay isa itong ticking time bomb. Gayunpaman, hindi siya nababahala dahil para sa kanya, walang gantimpala kung walang kaakibat na panganib. Nakangiti niyang sinabi kay Isaac na maaari niya itong dalhin sa broker. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat, at nang muling imulat ni Bill ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang selda na tanging underwear lamang ang suot. Napasigaw siya sa pagkabigla at tinanong kung paano siya napunta sa loob ng kulungan, ngunit hindi niya alam na nakatayo si Isaac sa kanyang likuran habang may hawak na mana stone at malamig na nakangiti sa kanyang kamalasan. Habang nasa loob ng selda,
pilit iniisip ni Bill kung paano nangyari ang lahat ng ito. Malinaw niyang naaalala na maayos naman ang takbo ng mga pangyayari, mula sa pagtulong niyang ilabas si Isaac ng palihim mula sa mansyon upang makipagkita sa broker na kumuha sa mga katulong. Maayos ang lahat hanggang sa mapansin ng broker ang hiyas na nakasabit sa dibdib ni Isaac at agad nitong napagtanto na anak ito ng isang maharlika. Kahit pa target si Isaac, hindi maintindihan ni Bill kung bakit isinama rin siya sa kulungan. Mas masahol pa, wala man lang kinuha ang mga ito kay Isaac, samantalang sa kanya ay kinuha ang lahat maliban sa kanyang underwear. Agad siyang lumingon kay Isaac at tinanong kung may plano ba ito ngayong nakakulong na sila. Paulit-ulit siyang sumisigaw habang si Isaac naman ay abala sa paglalaro ng mana stone sa kanyang kamay. Nagulat si Isaac na sa wakas ay ipinakita na ni Bill ang tunay nitong ugali dahil tumigil na ito sa pagtawag sa kanya ng young master. Nakipagtalo si Bill at tinanong kung gagamit pa ba siya ng pormalidad kung nasa kalagayan niya rin ito. Dahil sa nakikita niya ay malapit na silang mamatay. Kalmadong sinabi ni Isaac na aalis siya upang hanapin sina Annette at ang iba pang mga katulong. Kinutya siya ni Bill at tinanong kung paano niya balak gawin yun gayong nakakulong sila sa isang hawla. Hindi pinansin ni Isaac ang kanyang pangamba at iniunat lamang ang kanyang kamay upang wasakin ang kulungan gamit ang kanyang mahika, na ikinabigla ng husto ni Bill. Agad nagbago ang kanyang pag-uugali at muli niyang tinawag si Isaac na young master. Habang nagmamakaawang huwag siyang iwan sa loob ng piitan. Tinapatan naman ni Isaac ang kanyang tono at tinanong kung kilala ba siya nito. Nakiusap si Bill na huwag naman siyang paglaruan o gantihan sa ganoong paraan. Samantala, narinig na ng ilan sa mga bandido ang malakas na ingay mula sa pagkawasak ng tarangkahan at papunta na sila upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang mapagtanto ni Bill na iiwan na siya ni Isaac, agad siyang lumuhod na parang aso at nagmakaawang huwag siyang iwanan. Sa katunayan, sinabi pa niyang handa siyang gawin ang anumang ipag-uutos ni Isaac. Sa sandaling marinig yun ni Isaac, naalala niya na minsan nang napunta si Bill sa eksaktong kaparehong sitwasyon noon. Noong panahong yun, nahuli si Bill na sinusubukang ibenta ang mga lihim ng pamilya sa organisasyon ng mga bandido. Nakiusap siyang patawarin siya, ngunit walang nakinig sa kanyang pagsusumamo dahil dati na siyang bandido na binigyan ng pangalawang pagkakataon at tinanggap ng pamilya. Ngunit siya mismo ang sumira nito. Lumuluha siyang nagmakaawa at nangakong hindi na muling pagtataksilan ang pamilya, ngunit walang naitulong ang kanyang mga pakiusap at pinatay siya sa gitna ng malamig na nyebe habang ang kanyang dugo ay kumalat sa lupa. Pinagsisisihan ni Isaac na napatay noon ang lalaki dahil sana ay naging kapaki-pakinabang ito kung hindi lamang ito naging labis na sakim. Ngayong muli itong nasa ganoong kalagayan, napagtanto ni Isaac na bilang dating bandido. Pamilyar si Bill sa underground economy, kaya naman nagawa nitong matuntun ang mga nawawalang katulong gamit ang kanyang kaalaman. Sa pagkakatanda ni Isaac, ang organisasyong kriminal na pinagtangka ang bentahan ni Bill ng mga lihim na aklat noong nakaraan niyang buhay ay siya ring grupong dumukot sa mga katulong. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ng grupong ito ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng human trafficking at kalaunan ay kumalat sa buong teritoryo ng Gete na parang kanser, na nagdulot ng matinding pagdurusa sa mga tao. Dahil dito, napagpasyahan ni Isaac na kailangan niyang lipulin ang bawat binhi ng panganib na maaaring magbanta sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang contract scroll at sinabi kay Bill na may isang bagay itong kailangang gawin dahil handa naman daw itong gawin ang kahit ano. Samantala, sa silid ng pinuno ng mga bandido, kumakain si Nears habang nakatayo sa paligid ang kanyang mga tauhan at nanunood lamang. Naghain pa siya ng pagkain para sa kanyang yumaong ama, na isa na lamang kalansay, habang nakikipag-usap dito na parang buhay pa ito. Lumalabas na naniniwala si Nears na kapag nakakuha siya ng black magic, magagawa niyang buhayin muli ang kanyang ama. Nakatingin lamang ang kanyang mga tauhan nang may pagkasuklam ngunit hindi nila magawang magsalita tungkol sa nangyayari sa kanilang harapan. Maya-maya, lumingon siya sa isa sa kanyang mga tauhan at tinanong kung nasaan na ang kanyang pampaligo, na ang tinutukoy pala ay isang taong nais niyang ialay bilang sakripisyo at paliguan ng sarili gamit ang dugo nito. Sinubukan ng isa sa mga tauhan na ipaliwanag na ang mga natitirang bihag ay mga paninda na nakatakda nilang ibenta sa mga merchant. Ngunit bago pa man ito matapos ang pangungusap, hinablot ni Nears ang ulo nito at dinurog yon, dahilan upang tumalsik ang dugo sa kanyang katawan.
Ang karumal-dumal na eksenang yun ay nagpayanig sa natitirang dalawa hanggang sa kanilang mga buto, at wala silang magawa kundi titigan si Nears nang may matinding pagkabigla at takot. May kumpiyansang sinabi ni Nears na sapat na ang dugong tumalsik sa kanya bilang pampaligo. Pagkatapos noon ay umalis siya ng silid, at ang dalawang natitirang tauhan ay agad na napaluhod sa takot. Nagkasundo silang dalawa na sa susunod na humingi si Nears ng pampaligo, ibibigay na lamang nila ang mga bihag ng walang tanong dahil ang pag-uunang isipin ang kapakanan ng organisasyon ay haantong lamang sa kanilang kamatayan. Pagkatapos ay sinimulan nilang asikasuhin ang bangkay ng kanilang kasamahan. Bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa lobby at napalunok sa kaba. Dali-dali silang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit ang bumungad sa kanila ay ang ulo ni Nears na gumugulong sa sahig. Dahil sa sobrang takot, napaupo sila sa lupa, at bago pa man nila maunawaan ang nangyayari, nakita nila si Bill sa di kalayuan na naglalakad palapit sa kanila nang nakakatakot ang dating. Naliligo siya sa dugo at may hawak na malaking kutsilyo. Bagamat mukhang nakakatakot siya sa panlabas, sa loob-loob niya ay nagpapanak na siya dahil hindi niya rin alam kung ano mismo ang ginagawa niya. Nag-aalala siya na inilalagay niya ang sarili sa panganib dahil lamang sa ginawa ni Isaac sa kanya. Lumalabas na ang kontratang ipinapirma ni Isaac sa kanya ay may 3 kondisyon. Una, ang lumagda sa kontrata, na si Bill mismo, ay dapat sumunod kay Isaac, ang gumawa ng kontrata, nang walang anumang kondisyon. Ikalawa, hindi maaaring magbunyag si Bill ng anumang impormasyon tungkol kay Isaac. At ikatlo, kapag nilabag niya ang alinman sa mga naunang kondisyon, kamatayan ang magiging kaparusahan. Nang mabasa yun ni Bill, halos mabaliw siya sa takot, ngunit binaliwala lamang ni Isaac ang kanyang pag-aalala at sinabing kailangan lang niyang lagdaan ang kontrata gamit ang kanyang dugo dahil yun lamang ang paraan upang gumana ang mahika. Napasigaw si Bill at iginiit na walang paraan na pipirma siya sa ganoong kontrata, ngunit bigla nilang narinig ang paglapit ng ilang bandido. Sinamantala ni Isaac ang pagkakataon at ipinaalala kay Bill na wala na silang oras. Nang mapagtanto ni Bill na tama si Isaac at papatayin lamang siya ng mga bandido kung hindi siya makikipagtulungan, kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Isaac. Sinugatan niya ang kanyang daliri at idiniin ito sa contract scroll, na agad na nagliwanag ng maliwanag. Pagkatapos niyang lagdaan ang kontrata, dumating ang mga bandido at galit na nagtanong kung paano sila nakalabas. Nataranta si Bill, ngunit kalmadong inatake ni Isaac ang 3 gamit ang mga ice ball upang mawalan sila ng malay. Lubos na nabigla si Bill at tinanong kung patay na ba ang 3, ngunit sinabi ni Isaac na nawalan lamang ang mga ito ng malay. Tinanong ni Bill kung paano niya nagagawa ang mga bagay na yon, at may kumpiyansang ipinakita ni Isaac ang mana stone na hawak niya habang sinasabing simpleng mahika lamang ang ginamit niya. Pagkatapos noon, kumuha si Bill ng tela mula sa mga bandido at sinandatahan ang sarili ng kutsilyo. Habang naglalakad sila sa mga lagusan ng imburnal, kinakabahang sinabi ni Bill na iyon ang unang beses niyang makakita ng ice magic, kaya wala siyang magawa kundi amining kahanga-hanga si Isaac. Sumagot si Isaac na normal lamang na bihira ang ice magic dahil sa totoo lang ay hindi ito gaanong praktikal gamitin. Makalipas ang ilang sandali, nakakita sila ng isa pang bandido sa isang sulok. At nagpasya si Isaac na gamitin ito bilang isang aral para kay Bill. Tinanong niya si Bill kung ano ang kailangan upang makagawa ng yelo, at kinakabahang sumagot si Bill na tubig ang pangunahing kailangan. Tiniyak ni Isaac na tama ang sagot nito at ipinaliwanag na maging ito man ay kahalumigmigan sa hangin o tubig sa mga munting lawa sa sahig. Ang unang hakbang ay hubugin ang tubig sa anyong nais niyang likhain. Pagkatapos nito, kailangan niya itong i-compress, i-condense, palawakin, at saka pasinggawin. Sa madaling salita, kailangang dumaan ito sa 4 na prosesong yun. Madali lamang kontrolin ang bawat isa ng magkakahiwalay. Ngunit ang tunay na hamon ay gawin silang lahat ng sabay-sabay. Habang ginagawa ni Isaac ang kanyang ice ball, pinagmamadali siya ni Bill upang hindi sila mahuli. Ngunit huli na ang babala dahil napansin na sila ng bandido at nagsimulang lumapit sa kanila. Ang lalaki ay mistulang kusang nag-alay ng sarili bilang test subject ng pakawalan ni Isaac ang ice ball. Na malakas na tumama sa ulo nito at agad itong nawalan ng malay. Pagkatapos nito, sinabi ni Isaac kay Bill na dahil sa pagiging komplikado ng ice magic, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa labanan.
Sa katunayan, hindi niya sana ito gagamitin kung hindi dahil sa Frost Mana Stone na nakuha niya mula sa bangkay ng Winter Spider Queen. Kahit hindi popular ang Ice Magic, may mataas pa rin na akademikong halaga ang mga Mana Stone, kaya mataas ang presyo ng mga ito. Masaya si Isaac dahil nakakuha siya ng isang napakahalagang bagay. Tinanong naman siya ni Bill kung bakit patuloy pa rin niyang ginagamit ang Ice Magic kung alam niyang hindi ito praktikal, at sumagot si Isaac na dahil hindi ito popular, kakaunti lamang ang nakaalam tungkol dito. Binanggit niya na napakahirap nitong maiba sa karaniwang blunt force trauma, at dahil nagiging tubig ito kapag natutunaw, wala itong naiiwang ebidensya, kaya perpekto ito para sa mga palihim na operasyon. Tinanong ni Bill kung bakit hindi na lamang niya pinapatay ang mga bandido. At ipinaalam ni Isaac na walang saysay yun dahil kahit patayin niya ang mga ito, mapapalitan lamang sila ng panibagong grupo ng mga walang kwentang kriminal. Habang patuloy nilang pinababagsak ang mga bandido, ipinahayag ni Bill ang kanyang pag-aalala at sinabing kung iiwan nilang buhay ang mga ito, maaaring magpatuloy lamang sila sa paggawa ng masasamang bagay. Ngunit sinabi ni Isaac na yun mismo ang dahilan kung bakit niya sila pinananatiling buhay. Ibinunyag niya na iisa lamang ang kanyang tunay na target. At sa mismong sandaling yun ay nakatagpo nila si Nears. Nataranta si Bill nang makita ang nakakatakot na lalaki at mabilis niyang sinabi kay Isaac kung sino ito. Ipinaliwanag na isa itong baliw na kayang pagkapira-pirasuhin ang tao gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi man lang natinag si Isaac sa impormasyong yun at sinabi pa niyang mas napadali nito ang kanyang trabaho dahil hindi na niya kailangang hanapin pa ang lalaki. Agad siyang lumikha ng isang malaking ice spike at buong lakas itong inihagis kay Nears. Ngunit bago pa man ito tumama, sinalag lamang ni Nears ang ice spike gamit ang kanyang mga kamay at marahas itong ibinagsak sa pader. Napasigaw si Bill sa takot nang makita niya yun, ngunit nanatiling kalmado at composed si Isaac. Pinuri pa ni Isaac ang lakas ni Nears at tinanong kung mula ba ito sa isang hilagang tribo. Samantala, hindi makapaniwala si Bill na pinupuri pa ni Isaac ang isang taong malapit ng pagpira-pirasuhin sila. Ipinahayag din ni Nears ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay nakatagpo siya ng sapat na pampaligo para sa sarili. Sapagkat isa raw mage si Isaac, sinabi pa niyang magiging napakagandang material si Isaac para sa kanyang black magic, habang si Bill naman ay desperadong nagmamakaawang patawarin at pakawalan siya. Habang naglalakad si Nears papalapit sa kanila, nanigas si Bill sa takot at patuloy na nagmamakaawa, ngunit bigla niyang napansin na hindi na gumagalaw si Nears. Nagmulat siya ng mga mata sa pagkabigla at nakita ang isang ice spike na nakausli palabas mula sa dibdib ni Nears mula sa likuran. Lubos na nabigla si Bill nang mapagtanto niyang ginamit ni Isaac ang parehong yelo na naitaboy kanina upang patayin si Nears mula sa likod. Bumagsak si Nears sa lupa, at sinabi ni Isaac kay Bill na mula sa sandaling yon, siya na ang bagong pinuno ng organisasyon. Habang nakatingin sa kutsilyong hawak ni Bill, tinanong siya ni Isaac kung alam na ba niya ang dapat niyang gawin, at agad namang lumapit si Bill upang putulin ang ulo ni Nears. Naalala ni Isaac ang payo ni Annette noon na kahit sino ay maaaring makagawa ng mga bagay na hindi nila kailanman ginustong gawin. Kahit minsan lamang sa kanilang buhay. Sinabi rin nito na ang ganoong pangyayari ay mananatiling sugat sa isipan ni Isaac habang buhay, kaya dalawa lamang ang pagpipilian niya. Una, maaari siyang tuluyang malunod sa bigat ng kanyang pagkakasala, o ikalawa, maaari siyang magpatuloy na mabuhay para sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa kanya. Lumalabas na si Annette mismo ay matagal na pinahirapan ng pagkakasala sa pagkawala ng kanyang kaibigang si Clara, kaya niya nasabi ang mga salitang yun kay Isaac noon. Ngunit sa buhay na ito, determinado si Isaac na tiyaking hindi kailanman mawawala kay Annette ang kanyang kaibigan. Matapos maasikaso si Nears at may talaga si Bill bilang bagong pinuno, nailigtas ang mga katulong mula sa mga lagusan ng imburnal at isinakay sa isang karwaheng patungo sa mansyon. Nang sa wakas ay makapagpahinga si Annette, nagtungo siya sa opisina ni Isaac upang ipaliwanag na sina Clara at Hilde ay nagbalak pumunta sa timog matapos makarinig ng mga pangakong mas maganda raw ang buhay doon. Hindi nagulat si Isaac sa narinig dahil eksaktong yun ang pinaghihinalaan ni Bill. Pagkatapos ay tinanong niya si Annette kung nadukat ba ito habang hinahanap ang dalawa. Ikinwento ni Annette na nang matagpuan niya sina Hilde at Clara sa mga lagusan, tila wala na ang mga ito sa tamang pag-iisip. Inamin pa niya na kung nanatili siya roon ng ilang araw pa, malamang ay nabaliw na rin siya.
Hindi na ikinagulat yun ni Isaac dahil ang mga lagusan ay lugar kung saan ibinebenta o kinakain ang mga tao. Kahit si Isaac, na marami nang nakita sa kanyang buhay, ay natroma ng masaksihan ang mga nangyayari roon, kaya alam niyang mas matindi pa ang epekto nito sa mga batang babae. Pagkatapos ay nagkumpisal si Annette at ibinunyag na nagkaroon pala siya ng pagkakataong makatakas dahil sira na ang bakal na tarangkahang pinagkulungan sa kanya. Natatakot si Annette na kung hindi sila nailigtas, baka sa huli ay siya mismo ang nakapatay kay Clara gamit ang sarili niyang mga kamay. Naiintindihan ni Isaac kung gaano kasakit ang mga alaalang yun para sa kanya. Kaya pinasalamatan niya si Annette sa paglalaan ng oras upang ikwento ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Annette na may isang bagay na gumugulo sa kanyang isip, at tinanong siya ni Isaac kung ano yun. Ibinunyag niya na habang ibinabalik sila ng mga bandido sa mansyon, masaya silang dalawa ni Clara. Ngunit iba ang naging kilos ni Hilde. Paulit-ulit itong bumubulong na mamamatay siya kapag bumalik siya sa mansyon. Sinabi ni Annette na hindi yun tunog ng isang taong natatakot lamang maparusahan. Matapos marinig yun, sinabi ni Isaac na sisiyasatin niya ang bagay na yun. Idinagdag pa ni Annette na sinabi ni Rosa na marahil ay dahil kay Isaac kaya bigla silang pinalaya ng mga bandido. Namula si Annette habang inaaming naniniwala siyang tama si Rosa dahil si Isaac lamang ang taong posibleng magmalasakit sa mga katulong na tulad nila. Nang marinig yun, nagliwanag ang mga mata ni Isaac at pinasalamatan niya si Annette. Pagkatapos ay iminungkahi niyang ipagpatuloy na lamang nila ang pag-uusap sa ibang pagkakataon. Kaya nagpaalam na si Annette. Pagkaalis nito, napangiti si Isaac dahil natuklasan niya ang isang pambihirang talento kay Annette. Nakita niya ang mana pool nito at talagang kahanga-hanga yun. Dahil dito, nakumbinsi siyang maaaring sulit na turuan ito ng mahika. Kalaunan, makikitang nag-uusap ang dalawang katulong tungkol sa mga katulong na kababalik lamang at sa katotohanang tinanggap silang muli ni Isaac. Nagulat sila na umabot pa si Isaac sa ganoong punto para lamang sa ilang batang katulong. At nagsimula silang maghinalang may espesyal o romantikong ugnayan nito sa mga babae. Habang abala sila sa paggawa ng kanilang mga walang kwentang haka-haka, naglakad si Bill sa tabi nila at nagtungo sa imbakan. Lumalabas na nakikipagkita siya sa mga especially iyang itinanim ni Nears sa loob ng mansyon bago ito namatay. Ngayong si Bill na ang pinuno, sa kanya na sila direktang mag-uulat. Sinabi noon ni Isaac kay Bill na kahit lipulin nila ang grupong kriminal sa lugar, may panibagong grupo ring lilitaw kalaunan. Kaya sa halip na hayaang mangyari yun, mas mabuting manatili ang mga ito sa ilalim ng kanyang kontrol upang mabantayan at mapamahalaan. Napagtanto ni Bill na mula pa sa simula ay ito na talaga ang plano ni Isaac, kaya siya pinilit nitong lumagda sa ganoong kontrata. Nababahala si Bill dahil alam niyang kapag may nangyaring masama, siya ang unang mamamatay. Pilit niyang ginagampanan ang papel ng pinunong bigla na lamang ibinagsak sa kanya at tinanong ang mga lalaki kung sila lamang ba ang ipinadala ni Nears sa mansyon. Kinumpirma nila ito at sinabing inutusan sila ni Nears na bantayan ang mansyon. Napangiti nang may masamang balak si Bill at sinabing talagang matalino si Nears dahil nakapagpasok ito ng mga espiya sa mga sambahayan ng mga maharlika. Maya-maya, sinabi ng mga lalaki na palaging naghahanda si Nears ng isang tribute, kaya tinanong ni Bill kung anong klaseng tribute yon. Ipinaalam nila na yun ang handog na ibinibigay sa mga kabalyero tuwing dumarating ang panahong iyon ng taon. Inihayag din nila na ang dahilan kung bakit nakapamuhay sila ng matiwasay sa lugar na iyon ay dahil pinoprotektahan sila ng mga kabalyero. Nalito si Bill nang marinig yon. Makalipas ang ilang araw, makikitang nagsasanay si Isaac sa kanyang silid. Nagpakawala siya ng isang fireball patungo sa kanyang target, ngunit nakatago sa likod nito ang tunay na banta, isang ice crystal. Nang tumama ang fireball, agad na sumunod ang ice crystal at ito ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa huli. Lumalabas na nadagdagan ng mana circuits ni Isaac mula 4 at naging 5 matapos niyang mapatay si Nears. Napagtanto ni Isaac na sa kasalukuyan, kailangan lamang niyang paghusayin ang kakayahang sabay-sabay na gumamit ng iba't ibang uri ng mahika dahil alam niyang sinwerte lamang siya sa pagpatay kay Nears. Nagawa lamang niya yon dahil minamaliit siya ni Nears at nagpabeya ito. Naalala niya ang maraming kwento ni Jonas tungkol sa mga kaaway ng House Gete. Karamihan sa mga ito ay espesyal na sinanay upang lumaban sa mga mage,
at alam ni Isaac na hindi na siya muling magkakaroon ng ganoong kaswerteng pagkakataon tulad ng nangyari kay Nears. Kaya ang tanging pagpipilian niya ay maging mas malakas upang maprotektahan ang Gete. Bigla namang pumasok sina Hans at Nani sa silid at dali-daling sinabihan si Isaac na maghanda agad. Nagtaka si Isaac kung bakit siya minamadali, at nakangiting sinabi ni Nani na nakabalik na ang kanyang ama. Labis na nabigla si Isaac nang marinig yun. Sa kanyang nakaraang buhay, dinalaw siya ng kanyang ama habang siya ay nakakulong sa kanyang pag-iisa. Kahit marami itong pinagdaraanan noon, naupo pa rin ito kasama niya at maingat siyang ginupitan ng buhok. Inalok pa siya ng kanyang ama na ihatid siya sa langit at nangakong magiging walang sakit ang lahat, ngunit tumanggi pa rin si Isaac na mamatay. Dahil doon, wala nang nagawa ang kanyang ama kundi igalang ang kanyang kagustuhan. Nang matapos siyang gupitan, hinalikan siya nito sa noo at sinabing iyon na ang huli nilang pagkikita. Habang papalabas ng silid, sinabi ng kanyang ama na hihintayin niya siya sa langit at hinikayat siyang iwanan ang lahat ng kanyang pagsisisi kapag dumating ang araw na piliin niyang sumama sa kanya sa kabilang buhay. Ngayon, sa kasalukuyang timeline, hindi pa rin makapaniwala si Isaac dahil iyon ang unang pagkakataong nakita niya muli ang kanyang ama mula noon. Sinabi ng kanyang ama na narinig niyang tinulungan ni Isaac ang mga bata sa Black Goose Village, at agad namang tinanong ni Isaac kung si Schiller ba ang nagsabi nito sa kanya. Sumagot ang kanyang ama na una niyang inakala na maaaring mali ang pagkakarinig niya kay Schiller, at sinabi ni Isaac na sadyang sinwerte lamang siya. Binanggit niya na nagkataon lamang na nakabasa siya ng aklat tungkol sa isang kakaibang kaso ng pulmonya. At tumugma ang mga sintomas nito sa mga bata sa nayon. Nakapagtataka, hindi na nag-usisa pa ang kanyang ama at tinanong siya kung kumusta na ang kanyang kalagayan. Sumagot si Isaac na hindi niya masabi ng tiyak, ngunit kapansin-pansin na wala pa siyang naging mana explosions kamakailan. Agad na inakala ng kanyang ama na mahusay ang doktor na ipinadala niya mula Oton, at sumang-ayon si Isaac dito kahit alam niyang walang nagawa ang doktor. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, tinanong ni Isaac ang kanyang ama kung kumusta ang border fortress. Winterband, tinanong naman siya ng kanyang ama kung bakit siya interesado sa ganoong bagay, at sumagot siya na siya ay isang Gete kaya darating ang panahon na kailangan niyang pumunta sa Winterband. Sumagot ang kanyang ama na gaya pa rin ng dati ang sitwasyon doon, puro nyebe, mga halimaw, at iba pa. Ngunit binanggit din ito na tumigil sila sa Burn City habang pauwi, at palagi nila itong ginagawa kapag kailangan nila ng supply. Nagulat si Isaac nang marinig ito dahil nakilala niya ang lungsod bilang lugar kung saan nagaganap ang isang ilegal na operasyon sa ilalim ng lupa. Ibinahagi ng kanyang ama na may insidente kung saan isang infantryman ang umatake sa isang company commander. Nagulat si Isaac at inakala niyang malamang ay pinatay ang infantryman, ngunit sinabi ng kanyang ama na ang apektadong company commander ay humiling ng military tribunal sa halip. Nagsimulang mag-isip si Isaac kung bakit gagawin yun ng biktima. Maya-maya, may kumatok sa pinto at pumasok ang dalawang kabalyero sa silid. Binati nila si Isaac, at nang lumingon siya, napansin niyang may benda sa ulo ang lalaking may kayumangging buhok. Lumalabas na si Fickle ang pulang buhok, habang si Randolph naman ang may kayumangging buhok. Dahil dumalaw ang dalawa sa kanyang ama, sinabi ng lalaki kay Isaac na maaari na siyang lumabas. Pagkalabas niya ng silid, narinig niyang sinasabi ni Fickle sa kanyang ama na dapat madaliin ang tribunal upang maparusahan agad ang salarin. Nagtaka ang ama ni Isaac kung bakit sobrang minamadali ito ni Fickle, at sinabi naman ni Fickle na usapin ito ng disiplina. Tinanong ng ama ni Isaac si Randolph kung ano ang opinyon niya, at sumagot ito na sinusunod lamang niya ang utos ni Fickle. Nagulat si Fickle na tila kalmado si Randolph kahit ito ang nawalan ng isang tainga. Narinig pa ito ni Isaac bago tuluyang lumayo sa lugar. Ngunit batay sa kanyang mga napagdugtong-dugtong, napagtanto niya na si Randolph ang biktima. Sa sandaling yun, tumakbo si Bill palapit na parang natatakot na tupa, sinasabing hinahanap niya si Isaac dahil ito ay usaping lubhang kagyat. Kalmadong tinanong ni Isaac kung ano ang problema, at sumagot si Bill na may narinig siyang mahalagang impormasyon mula sa isa sa mga tauhan ni Nears. Ayon dito, dalawang kabalyero ang tumanggap ng suhol upang magbulag-bulagan sa nangyari sa underground. Nang marinig ito ni Isaac, lalo siyang naging seryoso, at ipinaalam ni Bill na may nangyaring kakaiba kamakailan sa pasukan ng underground operation.
Natagpuan daw ang bangkay ng isa sa mga tauhan ni Nears, ngunit ang nakapagtataka ay lahat ng bahagi ng katawan nito ay pinutol maliban sa kaliwang kalingkingan. Tinanong ni Isaac kung bakit ito mahalaga, at ibinunyag ni Bill ang nakakatakot na katotohanan na nagising siya sa kanyang kama na katabi ang lahat ng nawawalang mga daliri. Sa katunayan, ipinaalam pa nito na pinadalhan siya ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang tauhan na kung hindi may hahanda ang tribute sa loob ng 2 araw, puputulin ang kanyang mga daliri. Nataranta si Bill habang isinasalaysay ito at pinapakiusapan si Isaac na gumawa ng aksyon dahil siya ang pumilit sa kanya na maging pinuno ng organisasyon. Kalmadong tinanong ni Isaac kung may mga nakasaksi sa oras ng pagkamatay ng bangkay, at sumagot si Bill na mayroon, ngunit mabilis lamang ang lahat. Ayon sa ulat, may isang sandali na kumislap ang espada, at bago pa nila namalayan, tapos na ang lahat. Ang tanging kapansin-pansin lamang ay ang salarin ay may benda sa ulo. Nang marinig ito ni Isaac, tumalikod siya at nagsimulang umalis, sinasabing alam na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Nataranta pa rin si Bill, ngunit tiniyak ni Isaac na hindi siya mamamatay. Naalala ni Isaac ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa nangyari sa Burn City kung saan pinatay ang isang bandido upang gawing halimbawa. Dagdag pa rito, ang paglalarawan ng salarin ay kahawig ni Randolph. Galit na galit si Isaac nang mapagtanto ito dahil nangangahulugan lamang na ang mga inaakala niyang tagapagtanggol ng kaharian ay walang kwenta. Pagkatapos ay nagtungo si Isaac sa kulungan dahil nais niyang makipagkita ng harapan sa lalaking pumutol sa tainga ni Randolph. Sa madaling sabi, nais niyang kumpirmahin kung may kaugnayan ang mga kabalyero sa organisasyong kriminal, kaya nais niyang makita ang bilanggo. Pagdating niya sa selda, hindi na siya nag-aksaya ng oras at tinanong agad kung kilala niya ang organisasyong kriminal na tinatawag na Nears. Ang lalaki, na nakakadena, ay nanatiling tahimik habang nakatitig kay Isaac, at dito napansin ni Isaac na tila pamilyar ang lalaki. Nagpatuloy si Isaac at tinanong kung alam nito ang ugnayan ng organisasyon at ng company commander. Tumayo ang bilanggo at sinabi kay Isaac na isang beses lamang siya magsasalita, at ito ay ang katotohanang wala siyang alam. Tinitigan niya ng mariin si Isaac habang sinasabi ito, ngunit lalo lamang nitong binigyan si Isaac ng pagkakataong mas malinaw siyang basahin. Ngumiti si Isaac habang tinatanong ang pangalan ng lalaki, na Carlson. Ipinaalam ni Isaac na naaalala na niya ang lahat, ngunit nais niyang malaman kung kasinungalingan ba ang isasagot nito, dahil alam niya ang tunay nitong pangalan, Kyle. Natigilan si Kyle nang marinig ito at umatras sa gulat. Galit niyang tinanong kung paano nalaman ni Isaac ang lihim na pangalang yun. Ayon sa paliwanag, unang narinig ni Isaac ang tungkol kay Kyle noong lumalala ang Civil War sa kaharian. Nagsimula ang Civil War sa seremonya ng paghalili sa trono. Dahil natalo ang ikalawang prinsipe sa labanan para sa trono, ipinagkanulo niya ang kaharian at kumampi sa imperyo upang magdulot ng masaker sa mismong seremonya. Matapos mapasailalim ang kaharian sa imperyo, nagtipon ang mga tao at nag-alsa, na nauwi sa Civil War. Lumalabas na ang leader ng rebelding hukbo ay si Kyle, na kilala bilang Carlson sa iba. Tungkol naman sa kung paano nalaman ni Isaac si Kyle, nabasa lamang niya ito sa isang aklat na The Chronicles of Villains, isang tanyag na libro na naglalarawan ng mga kwento ng kilalang mga kontrabida kasama ang kanilang mga larawan. Ang pinakakapansin-pansin dito ay inilahad na si Kyle ay magiging ikapitong swordmaster ng kontinente dahil siya ay isang henyo. Ngayon na nakita na siya ni Isaac ng personal, wala siyang magagawa kundi sumang-ayon sa ideyang iyon dahil napakalakas ng mana ni Kyle. Napagtanto ni Isaac na malamang ay matinding pagsisikap ang ginugol ni Kyle hanggang ngayon, at hindi niya maisip kung gaano pa ito kalakas kapag nagkaroon ito ng pagkakataong ganap na umusbong. Sa kanyang nakaraang buhay, nakatakas si Kyle sa kanyang pagbitay at naging leader ng rebeldeng hukbo. Patuloy na sumisigaw si Kyle kay Isaac, tinatanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya. At pinapayuhan siya ni Isaac na kumalma dahil masyado pang maaga para magulat. Ipinaalam pa ni Isaac na alam din niya na siya ay anak ni Cation, na lalo pang nagpalala ng pagkailang ni Kyle. Tinanong ni Kyle kung sino si Isaac, at pinagalitan niya ito dahil nagsisilbi siya sa Winterband nang hindi alam ang panganay na anak ng House Getty. Sumigaw si Kyle na hindi yun ang tinatanong niya, dahil ang gusto lang niyang malaman ay kung paano alam ni Isaac ang lahat ng iyon. Tinanong pa ni Kyle kung naroon ba si Isaac upang patayin siya,
ngunit sinabi ni Isaac na kumalma siya dahil masyado siyang self-conscious. Tinanong ni Isaac kung bakit niya iisipin na may pakialam siya sa anak ng isang mersenaryo mula sa kalapit na bansa. Binanggit din niya na alam niya ang katotohanan na siya ay isang anak sa labas na nawala mahigit isang dekada na ang nakalipas. Lalo itong nagdulot ng kalituhan kay Kyle, kaya tinanong niya si Isaac kung siya ba talaga si Young Master Isaac. Ipinaalam ni Isaac na nasa kanya kung paniniwalaan siya o hindi, ngunit may isang bagay lamang na kailangan itong malaman. Tinanong ni Isaac kung bakit nakisangkot ang company commanders ng Winterband sa kalakalan ng alipin, at nagpasya si Kyle na may sapat siyang dahilan upang sumagot dahil siya ang panganay na anak ng pamilyang Gete. Nagulat si Isaac dahil handang makipagtulungan si Kyle kahit na maaaring ipasa ng company commanders sa kanya ang mga krimeng may kinalaman kay Nears, na magdudulot sa kanya na maging wanted criminal sa kaharian. Ipinaalam ni Isaac kay Kyle na kung mangyari yun, hindi na niya magagawang simulan ang kanyang paghihiganti. Ngunit matapos ang ilang minutong katahimikan, napagtanto ni Isaac na hindi si Kyle ang taong madali niyang mamanipula. Dahil dito, napagdesisyonan ni Isaac na wala siyang ibang pagpipilian kundi ilabas ang tunay na mga salarin mismo. Kalaunan, nakatanggap sina Randolph at Fickle ng imbitasyon mula sa sinasabing leader ng Nears. Kaya nagbihis sila ng kanilang nakatakip na kasuotan. Habang naglalakad sila sa mga imburnal, nagulat sila dahil wala silang nakitang kahit sinong alipin. Lalong nagalit ang dalawa dahil sinabi ni Bill na puntahan siya kung may problema, kaya nagtaka sila kung plano na ba silang itakwil ng bagong leader. Pagdating nila sa silid kung saan gaganapin ang pagpupulong, si Bill ay naghihintay na. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha habang binabati niya sila at pinagbubuksan sila ng pinto. Sa una ay nakaalerto ang dalawa. Ngunit nang mapansin nilang walang armas si Bill, kumalma sila. Matapang silang pumasok sa silid kung saan naghihintay ang leader, at dahil madilim ang silid, hindi nila napansin na si Isaac pala ang nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Sinabi ni Fickle kay Isaac na talagang matapang siya upang imbitahan sila matapos mabigo sa pagbigay ng tribute. Sa wakas ay nagsalita si Isaac at nagpasya siyang magtanong ng isang simpleng katanungan sa dalawa. Nang marinig nila ang kanyang boses, nagulat sila dahil hindi nila inaasahan ang boses ng isang bata. Tumayo si Isaac mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanila habang tinatanong kung bakit nila ginawa ang kanilang ginawa. Nang makilala siya ni Randolph, agad siyang lumuhod at yumuko sa harap niya. Naguluhan si Fickle, at sinigawan siya ni Randolph na lumuhod din. Sa wakas ay nakita ni Fickle ang mukha ni Isaac nang lumabas ito mula sa dilim, at ang ngiti nito ay halos magpahinto sa kanilang dalawa sa takot. Dahil alam na ni Isaac ang lahat, wala silang ibang magagawa kundi ipaliwanag ang nangyari. Lumalabas na nagsimulang tumanggap ng suhol ang dalawa mula sa sindikato dahil nagugutom ang kanilang mga tropa at nais nilang gamitin ang pera para sa kapakanan ng kanilang mga tauhan. Masaya sila sa kanilang unang sweldo dahil napagtanto nila na maaari nilang palitan ang kanilang mga sirang espada gamit ito, habang may matitira pa para sa panggastos. Abala ang dalawa sa kanilang karaniwang gawain ng paghahati ng pera nang pumasok si Kyle sa silid. At galit na galit siya dahil tumatanggap ng suhol ang dalawa. Matapos sabihin kay Isaac ang nangyari, napabuntong hininga si Isaac sa pagkadismaya ngunit binanggit niyang sigurado siyang may mga dahilan ang dalawa. Ipinaalam ni Isaac sa kanila na matuwid ang kanyang ama, ngunit kulang ito sa pagiging maparaan at pagiging flexible. Sinabi ni Isaac na ang kanyang ama ang kalasag na nagpoprotekta sa hilaga, at iginalang siya ng dalawa dahil dito. Kasabay nito, hindi rin nila kayang manatiling nakatayo habang namamatay ang kanilang mga kasama, kaya napilitan silang mangikil ng pera mula sa mga bandido upang punan ang kakulangan sa supply. Mabilis na sumingit si Fickle, sinasabing yun mismo ang sitwasyon, at sinabi ni Isaac na oras na para ibigay niya ang kanyang hatol. Nagulat sila nang ipataw ni Isaac ang parusang kamatayan sa kanilang dalawa. Napasigaw si Fickle sa gulat, at ipinaalam ni Isaac na hindi mag-iiba ang hatol ng kanyang ama. Ngunit hindi ito matanggap ni Fickle at galit siyang tumayo. Pinagalitan si Isaac dahil sa paghatol sa kanila ng kamatayan kahit narinig na nito ang kanilang paliwanag. Tinanong niya si Isaac kung alam ba nito ang kanilang pinagdaraanan sa gitna ng matinding nyebe, lahat para sa paglilingkod sa kaharian, at simpleng sagot ni Isaac na hindi niya alam. Tumayo si Isaac, sinasabing wala silang kakulangan sa mga palusot,
ngunit nais niyang malaman kung bakit nila dinukot ang mga sibilyan. Habang tinatangkang makipagtalo si Fickle kay Isaac, nanatiling tahimik si Randolph habang nakayuko sa hiya. Sinabi ni Fickle na si Nears lamang ang gumagawa ng pagdukot sa mga sibilyan, ngunit tinanong siya ni Isaac kung ibig ba niyang sabihin ay hindi sila lumampas sa linya tulad ni Nears. Lalong uminit ang ulo ni Fickle at sinabi niyang hindi niya dapat inaasahan na mauunawaan ni Isaac ang sitwasyon. Sinigawan niya si Randolph at tinanong kung hanggang kailan ito uupo lamang dyan. Sinasabing sila ang mga espada ng Gete, at kung para protektahan ang Gete, handa siyang bumagsak ng kahit ano, kahit pa anak ito ng kanilang Panginoon. Tumayo si Randolph nang mapagtanto niyang seryoso na ang sitwasyon, at tinanong niya si Fickle kung talagang balak nitong patayin ang young master. Sinabi ni Fickle kay Randolph na pag-isipan niya ito dahil mayroon pang ibang anak ang kanilang Panginoon na si Jonas. Naniniwala siyang mas mabuting patayin si Isaac at tapusin na ito. Ipinakita niya kung gaano siya kaseryoso sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang aura habang naghahanda siyang tagain si Isaac. Nagulat si Isaac na sobrang seryoso na ng lalaki at plano pa nitong gamitin ang aura nito. Si Randolph naman ay nagpapanik dahil hindi niya kailanman gustong mauwi sa ganito ang lahat. Napagtanto ni Randolph na ang ginagawa nila ngayon ay hindi na para sa kabutihan ng Gete, at matapos huminga ng malalim, binunot niya ang kanyang espada para ipagtanggol si Isaac. Ipinaalala ni Randolph kay Fickle ang sinabi nito noon tungkol sa pagiging tagapagtanggol ng kaharian. Sa madaling sabi, itinuturing ni Fickle ang sarili na espada habang si Randolph naman ang kalasag. Ipinaalala rin ni Randolph kay Fickle ang sinabi ni Kyle sa kanila, na ang isang espada na kayang tagpasin ang lahat ng hindi nababasag ay isang masterpiece, pero kapag ang isang masterpiece ay nagkaroon ng sariling kalooban, nagiging demonic sword ito. Nagulat si Fickle nang makita na talagang itinatapat ni Randolph ang espada nito sa kanya. Hindi siya pinansin ni Randolph at sumugod dito, kaya naglaban ang dalawa. Sinabi ni Randolph kay Fickle na huli lang niyang napagtanto na tama si Kyle noong maputol ang kanyang tainga. Sigaw ni Fickle, tinatanong kung nababaliw na ba si Randolph dahil tiyak na mamamatay sila kapag nahuli sila. Sagot ni Randolph na wala siyang pakialam dahil ito ang kanilang karma. Habang patuloy silang nagbabanggaan ng mga espada, ipinaalala ni Randolph na ang perang nakuha nila ay hindi naman napunta ng buo sa teritoryo. Nagpakampante si Fickle, at dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Randolph na tapusin siya. Pagkatapos ng labanan kung saan si Randolph ang nagwagi, tumayo siya sa harap ni Isaac upang hintayin ang hatol. Samantala, si Bill ay isinisilid sa sako ang mga labi ni Fickle. Sinabi ni Randolph na noong pumasok si Kyle sa kanila, balak nila itong patahimikin, pero natalo siya ni Kyle kaya naputol ang kanyang tainga. Dagdag pa niya, maaaring napatay na sila ni Kyle noon, pero sinabi lang nito na buksan ang kanilang mga tainga sa katotohanan. Pinutol ang tainga niya, at pagkatapos ay hinayaang maaresto ng walang paglaban. Tinanong ni Isaac si Randolph kung pinahinto niya ang pagbitay kay Kyle dahil sa konsensya, at nanahimik si Randolph. Nanginginig sa takot si Randolph at tinanong niya si Isaac kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kapag lumabas ito. Sagot ni Isaac na alam na ni Randolph ang kasagutan, kaya tuluyan itong napabagsak sa pagkatalo. Ramdam ni Bill ang tensyon sa silid at natatakot siya na may mali na namang mangyayari. Sa sandaling yun, tinanong ni Isaac si Randolph kung gusto ba nitong bayaran ang mga kasalanan nito sa pamamagitan ng ibang paraan. Pagkatapos nito, nakita natin na hindi lubos na nauunawaan ni Randolph ang nangyayari habang muling isinusulat ang kwento. Sa pagkakataong ito, nagsimulang makipagkalakalan sina Randolph at Fickle kay Nears upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kanilang mga tauhan, ngunit kalaunan ay nabulag si Fickle ng kasakiman. Sa huli, siya ang nanguna sa human trafficking, at hindi doon nagtapos ang lahat. Lumampas pa siya sa hangganan ng pagdiskitahan niya ang mga katulong sa mansyon. Nang mabigo siya rito, nagwala siya sa galit at sinubukan pang ibenta si young master Isaac sa isang banyagang bansa. Ngunit napigilan siya ng nag-iisang tao lamang, ang tapat na kabalyero na si Randolph. Ang lahat ng kasalanan ni Fickle ay ibinagsak sa kanya, at nakita natin ang pugot niyang ulo na nakasabit sa gitna ng pamilihan. Nakatayo si Randolph sa ibaba at pinagmamasdan yun, ngunit hindi niya matanggap ng maayos ang tanawin. May panahon na naging mabuti niyang kaibigan si Fickle,
Isang taong marami siyang masasayang alaala kasama. Tahimik na tumalikod si Randolph at naglakad palayo habang patuloy ang mga tao sa paligid sa pag-uusap at tsismisan. Pagkatapos ay nakita natin sina Isaac at ang kanyang ama na si Count Goethe na payapang nakaupo sa isang silid. Katatapos lamang ikwento ng bida sa kanyang ama ang kathang kwentong ginawa niya tungkol kina Randolph at Fickle. Habang humihigop ng tsaa, napaisip siya na kahit ang mga company commander ay maaaring masilaw ng kasakiman. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit sila tila mabigat ang loob at balisa ay totoo pa rin. Ang matinding kakulangan sa supply ay isang masakit na realidad na kinakaharap ng House Goethe. Ipinaliwanag ni Isaac na ang House Goethe ang nagtatanggol sa hilagang hangganan para sa royal family. Bilang kapalit, tumatanggap sila ng taunang shield tax, na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng kanilang angkan, ngunit ang pinakamalaking problema ay paliit ng paliit ang halagang natatanggap nila taon-taon. Sa kabila nito, hindi maaaring magreklamo ang House Goethe at hindi rin sila maaaring mag-ipon ng sariling yaman. Ang dahilan nito ay nagugat pa sa Mad Mage na, dahil sa mga dahilang nakalimutan na ng kasaysayan, ay ginawang abo ang royal capital. Ito ang karma ng kanilang ninuno na si Zick von Goethe. Nang walang sino man sa kaharian ang kayang pumigil sa kanya, yumuko ang hari sa emperor at ipinapatay si Zick von Goethe sa mga Imperial Knights. Matapos ang insidenteng yun, naging vassal state ng imperyo ang kaharian. Dahil sa marupok na awa ng hari, nakaligtas ang House Goethe sa ganap na paglipol. Ngunit nawala sa kanila ang kanilang ducal status at ibinaba sila sa ranggong county. Pagkatapos nito, ipinatapon sila sa tigang na hilagang teritoryong ito. Kung susubukan nilang mag-ipon ng kayamanan, pagdududahan ng royal family na nagpaplano ng pagtataksil o rebelyon ang House Goethe. Kaya naman ang pagpapanatili ng kasalukuyang sistema ang pinakaligtas na pagpili, kahit nangangahulugan ito ng walang katapusang kakulangan sa budget. Ngunit sinabi ni Isaac na isa lamang itong padalos-dalos na palagay. Nang marinig yun, nagulat ang kanyang ama at nagtanong, ibig mo bang sabihin, kung susubukan nating mag-ipon ng yaman, hahayaan lang tayo ng royal family? Ipinaliwanag ni Isaac, palala ng palala ang kalagayang pinansyal ng royal family bawat taon, kaya patuloy ding lumiliit ang shield tax na ipinapadala nila. Sa ganitong sitwasyon, kung saan humihina ang pananalapi ng royal family at patuloy na bumababa ang shield tax, ano kaya ang mangyayari kung aasa lang sa sarili ang House Goethe at ideklarang hindi na natin kailangan ng shield tax? Maghahinala ba ang royal family sa atin? O makahihinga sila ng maluwag? Ipinagpatuloy ni Isaac, ang tunay na problema ay hindi dahil ipinagbabawal tayong mag-ipon ng yaman, kundi dahil hindi pa natin natutuklasan kung paano ito gawin. Nang marinig yun, lubos na nabigla ang kanyang ama, at maging ang head butler na nakatayo sa tabi ay natigilan din. Idinagdag pa ni Isaac na nakakulong sila sa tigang na lupaing ito habang napapalibutan sa lahat ng panig ng mga kaaway. Pagkatapos nito, natahimik si Count Goethe habang pinag-iisipan ang lahat ng sinabi ni Isaac. Sa wakas ay nagsalita siya, may punto ka, pero para magkaroon ng halaga ang mga salita mo, kailangan mong magbigay ng konkretong solusyon. Kaya mo ba yun? Tinanong niya ito ng buong kaseryosohan. Pagkatapos ay nakita natin si Isaac na iniunat ang kanyang mga kamay at nagsabing kailangan na nilang magsimula agad. Iniunat niya ang magkabilang kamay at iminungkahi na kailangan nilang putulin ang ugnayan nila sa lumang simbahan. Hanggat nakatali sila sa mga aral ng lumang simbahan, na nagbibigay diin sa pamumuhay na may pagtitimpi at pagtalikod sa materyal na bagay, hindi kailanman makakapag-ipon ng kayamanan ang House Goethe. Nang marinig yun, napaisip si Count Goethe, putulin ang ugnayan sa lumang simbahan. Kapag ginawa natin yon, hindi mananahimik ang Vatican. Sumagot si Isaac, tama ka. Kaya kailangan natin ng sapat na dahilan. Lumiwanag ang kanyang mukha sa pananabik habang ikinukuyom ang kamao at sinabing mayroon siyang paraan upang makalikha ng ganoong katwiran. Makikita sa mukha ni Isaac ang malinaw na ekspresyon ng pagkaunawa, na para bang alam na niya kung ano mismo ang dapat gawin. Pagkatapos ay umalis siya sa silid, at naiwan lamang sina Count Goethe at head butler Schiller. Habang humihigop ng tsaa, tinanong ng Count si Schiller kung ano ang palagay nito. Talaga bang si Isaac mismo ang nakaisip ng lahat ng ito? Hanggang ngayon ay parang hindi pa rin kapanipaniwala. 12 taong gulang pa lamang si Isaac,
at hindi maliit na bagay para sa isang batang ganoon ang magsalita ng ganito. Sumang-ayon si Schiller, tunay ngang kahanga-hanga, dahil sa kanyang mga mana explosion, hindi nga siya nagkaroon ng maayos na tutor. Pagkatapos noon, tumayo ang Count at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niya si Isaac na nakatayo kasama si Kyle. Sa utos ni Isaac, pinalaya ng Count si Kyle mula sa bilangguan. Habang iniisip niya ngayon ang plano ni Isaac na putulin ang lahat ng ugnayan sa lumang simbahan, muli siyang nalubog sa malalim na pag-iisip. Naging tahimik ang buong silid, na para bang may malaking pagbabagong nalalapit. Tumingin si Head Butler Schiller sa Count at bahagyang ngumiti. Nanatili silang nakatayo sa tabi ng bintana habang ang liwanag ng papalubog na araw ay bumubuhos sa loob ng silid. Makalipas ang ilang araw, sa timog ng Burn City, lumipat ang tagpo mula araw patungong gabi. Lagpas hating gabi, sa gitna ng isang kagubatan, isang karwaheng hinihila ng kabayo ang dahan-dahang umusad patungo sa isang lumang abandonadong simbahan. Bumagal ang kabayo at tuluyang huminto sa harap ng isang lalaking nakatayo sa labas ng simbahan. Nakasuot ng itim na Amerikana at may hawak na parol. Nagsalita siya gamit ang isang lihim na kataga, "Kiss the entrails of the black calf." Pagkatapos ay bumaba mula sa karwahe ang isa pang lalaking nakasuot ng sombrero at tinapos ang kataga, "Enjoy shall toy with you." Dahil dito, nakumpirma ng lalaking may parol na sila nga ang tamang mga tao. Sinabihan niya ang mga ito na ilabas ang Reg along dala nila, at agad na bumukas ang pinto ng karwahe. Dalawang gwardyang nakasuot ng itim na Amerikana ang lumabas habang kinakaladkad ang isang maliit na batang lalaki na nakagapos ang mga braso at may takip ang bibig upang hindi makapagsalita. Tinanong ng lalaking may parol ang lalaking may sombrero kung ito ba ang batang ipinangako nilang iaalay bilang sakripisyo. Sumagot ang lalaking may sombrero na siya mismo ang nagbigay sa kanila ng trabahong yon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi nito makilala ang bata. Ipinaliwanag ng lalaking may parol na kailangan din nilang tiyakin ang lahat sa kanilang panig, lalo na kung nais nilang makuha ang gantimpalang hinihingi nila. Itinaas niya ang parol at itinapat ang liwanag nito sa mukha ng bata. Ngunit sa pagkakataong yun ay nakita rin natin ang kanyang mukha. Nakasuot siya ng nakakatakot ng ngiti at nakapanghihilakbot ang kanyang anyo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay malubhang deform at tila hindi na tao. Mula sa likuran niya ay may isang tinig na tumawag. Tinawag nito ang lalaking may parol na isang lingkod at sinabing dumating na ang ipinangakong sakripisyo, kaya dalhin na ito sa loob dahil malugod itong tatanggapin ng Goddess of Fire. Bumukas ang pinto ng simbahan at napatingin ang lahat sa direksyong yun. Sa sandaling yun, isang matandang babae ang lumabas habang nakasandal sa isang tungkod. Sinabi niya sa kanila na pumasok at sumunod sa kanya. Pagkaalis niya, napabuntong hininga ang lalaking may sombrero at ipinakita ang kanyang mukha. Siya pala ay si Bill, at agad siyang nagmura sa sarili habang sinasabing nakakadiri ang mga taong ito, saka inutusan ang kanyang mga kasama na magpatuloy. Pagkatapos ay nakita rin natin ang kanyang mga kasama, ang dalawang gwardya ay walang iba kundi sina Randolph at Kyle. At ang batang lalaki naman ay si Isaac. Kasunod nito, nakita natin ang matandang babae na sinenyasan silang sundan siya papasok sa simbahan. Nang makatawid sila sa mabibigat na pintuang kahoy at makapasok sa madilim na loob ng simbahan, nagbago ang tagpo. Naglalakad si Isaac sa likuran ng matandang babae at ng lalaking may nakakatakot at halos hindi na mukhang tao na mukha, habang sina Bill, Randolph, at Kyle ay nasa magkabilang panig niya. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang katawan. May busal ang kanyang bibig, at bawat hakbang niya ay umaalingaw sa malamig na batong sahig. Sumulyap si Kyle kay Isaac mula sa gilid, ngunit walang mababasang emosyon sa kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas, at bumalik ang kwento ilang araw sa nakaraan. Sa ilalim ng lilim ng isang matayog na puno sa isang maliwanag at maaliwalas na araw, may maliit na mesang kahoy na nakapatong sa damuhan, at sa gitna nito ay isang umuusok na tasa ng tsaa na naglalabas ng maninipis na usok sa hangin. Magkaharap na nakaupo sina Kyle at Isaac habang sumasayaw ang sinag ng araw sa kanilang mga mukha sa pagitan ng mga dahon. Bahagyang yumuko si Kyle pasulong at nagtanong, ang dahilan ba kung bakit ako pinalaya ay dahil nalantad na sa lahat ang mga krimen ni na Randolph at Fickle. Tumango si Isaac habang dinadampot ang kanyang tasa. Tama. Iyon ang napagkasunduan naming paliwanag.
Humigop siya ng tsaa bago muling ibinaba ang tasa. Pero dahil ang pagsuway sa utos ay isang krimen, tinanggal ka sa posisyon mo bilang platoon leader. Napatahimik si Kyle, at halos casual na idinagdag ni Isaac, hindi ko nga alam na platoon leader ka pala. Pagkarinig nito, bahagyang lumaylay ang mga balikat ni Kyle. Tinitigan niya ang kanyang tsaa habang iniiwasan ang tingin ni Isaac. Wala siyang sinabi, itinaas lamang ang tasa at humigop. Pinagmasdan siya ni Isaac bago nagtanong, hindi ba pamilyar sa iyo ang lasa ng tsaang ito? Sandaling natigilan si Kyle, at nagpatuloy si Isaac, galing ito sa iyong bayan, ang Republic. Sa puntong yun, tila natigilan si Kyle bago tuluyang uminom. Bumaba ang kanyang matalim at seryosong mga mata sa tasa. Marahan niya itong ibinalik sa mesa at nagtanong, bakit hindi mo ako isinumbong? Alam ni Isaac na hindi Carlson ang tunay nitong pangalan dahil ang lalaking kaharap niya ay si Kyle. Sumagot si Isaac, kailangan kong itabi muna ang impormasyong yun. Dahil kung sinabi ko agad sa kanila, hindi kita magagamit. Namutla ang mukha ni Kyle at nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Sa isip niya ay naguguluhan siya. Ano ba ang gusto ng batang ito sa akin? Sa sandaling yon, wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Isaac o kung ano ang plano nito. Pagkatapos ay lalo siyang pinisil ni Isaac, kalmado ngunit matatag ang tinig. Mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong layunin kaysa subukang hulaan kung ano ang nasa isip ko. Napaatras si Kyle at napatingin sa kanya nang may pagkabigla. Alam mo ang pakay ko? Walang pag-aalinlangang sumagot si Isaac, gusto mong patayin siya, hindi ba? Ang matandang sakim na pumatay sa pamilyang pinaghirapan mong buuin. Si Viscount Klaus von Bottmer. Napigil ang paghinga ni Kyle dahil napakaraming alam ni Isaac. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong niya nang mabigat ang tinig. At kung alam mong gusto kong patayin si Viscount Klaus von Bottmer, bakit hindi mo ako pinipigilan? Malakas niyang hinampas ang mesa, ngunit hindi man lang natinag si Isaac. Muli siyang humigop ng tsaa bago kalmadong nagsalita, bakit naman kita pipigilan? Mahinang sabi ni Kyle, isa siyang maharlika ng kaharian. At isa lang akong dayuhan, isang tagalabas. Pinutol siya ni Isaac habang hawak ang kanyang tasa at seryosong nakatitig sa kanya. Kailangan ko ng isang masterpiece sword, isang espada na may sarili nitong kalooban. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. At doon, makikitang magkatapat pa ring nakaupo ang dalawa sa mesa habang nananatiling mabigat sa hangin ang bigat ng alok na iyon. Lumipat ang eksena sa Burn City. Abalang araw ng trabaho noon, puno ang mga lansangan. May mga merchant na humihila ng mga kariton, mga manggagawang papunta sa pantalan, at mga mamamayang pauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa gitna ng ingay at galaw ng syudad, isang malakas at madamdaming tinig ang umalingaw-ngaw, dahilan upang mapalingon ang mga tao. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng kahon. Mahigpit niyang hawak ang isang banal na aklat sa isang kamay habang nakataas naman ang isa pa patungo sa langit. Dalawang sundalo ang nagbabantay sa kanya habang sumisigaw siya sa mga tao. Ang black magic ay kumakalat sa buong Burn City na parang salot. Ang mga kultista ay lumalapastangan sa mga kababaihan at kumakain ng mga bata. Hinikayat niya ang mga tao na bumalik sa kanilang pananampalataya upang makamit ang kaligtasan. Umasa kayo sa inyong Diyos, hindi sa Panginoon na nakatayo lamang at nanunood. Habang nangangaral siya, dumaan ang isang karwaheng hinihila ng kabayo. Sa loob nito ay sina Isaac, Randolph, Kyle, at Bill. Narinig ni Kyle ang pagsigaw at sumilip siya sa bintana upang tingnan ang mga deboto ng lumang simbahan. Si Randolph naman, na nakahalukip-kip, ay nagbulong mula sa kanyang upuan, kinukuha ng lumang simbahan ang ikasampung bahagi ng lahat ng kinikita ng gete, pero hayagan pa rin nilang iniinsulto ang Panginoon. Mula sa kabilang upuan, sumagot si Isaac, hindi yun ang mahalaga ngayon, kaya hayaan mo na. Nagsimangot si Randolph, sigurado ka ba rito? Iaalay mo ang sarili mo bilang sakripisyo sa mga kultista. Kung pain lang ang kailangan natin, madali namang makakahanap ng iba bukod sa iyo. Young Master, bahagyang itinabi ni Isaac ang kurtina ng karwahe at tumingin sa kalye. Gusto ng mga kultista ng kasikatan at ingay, kaya wala nang mas magandang sakripisyo kaysa sa akin. Wala nang naisagot si Randolph kaya nanahimik na lamang siya at sumandal pabalik.
Katabi niya, mukhang nababagabag si Kyle, mabigat at puno ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Wala tayong ideya kung ano ang mangyayari kapag nakarating tayo sa taguan ng mga kultista. Paano kung totoo ang sinabi ng lalaking yun sa kalsada? Na talagang kumakain sila ng tao? Sa tingin mo ba ay sulit ang ganito kalaking panganib? Tahimik lamang si Isaac habang nagpatuloy si Kyle. Sinabi mong ang lumang simbahan ang nasa likod ng kulto, hindi ba? At malamang na kultista rin si Nears. Idinagdag naman ni Randolph, kung may kinalaman ang black magic at kanibalismo rito, mas nakapagtataka kung hindi siya kultista. Nagpatuloy ang usapan, at nagtanong si Isaac, sinabi mong dati ay binibigyan tayo ni Nears ng parehong mga baryang pilak na yon. Tama, kinumpirma ito ni Randolph. Nakita raw niya ng malapitan ang mga barya, at ang mga yon ay partikular na ginawa at inilabas ng royal family. Kaya saan nakuha ni Nears ang ganoon kataas na kalidad na mga barya? Napaisip si Randolph habang may halong pagtataka sa kanyang tinig. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ni Nears o ng karaniwang kultista. Nagmuni-muni si Kyle. Posible kung ang lumang simbahan nga ang nasa likod nito, pero sapat ba yun para patunayang may koneksyon ang lumang simbahan at ang mga kultista? Sa kaibuturan ng kanyang isip, iniisip ni Kyle kung kumakapit na lamang si Isaac sa pinakamaliit na pag-asa na maaari niyang makita. Samantala, naalala ni Isaac na sa panahong ito nagsimulang mag-ugat sa Gete ang grupong kultista na tinatawag ang sarili nilang Dark Sect. Dahan-dahan, gaya ng mga anay na unti-unting umangat-ngat sa kahoy, sinimulan nilang kainin mula sa loob ang Gete. May mga kakaibang pagpatay at misteryosong ritual na naganap. Natakot ang mga mamamayan ng Bern, at ang higit na nakinabang sa sitwasyong ito ay ang lumang simbahan. Hinanap ng simbahan ang mga kultista ng Dark Sect at sinunog sa gitna ng pamilihan ang mga nahuling miyembro sa harap ng publiko. Nang makita ng mga tao ang di umano'y banal na habag na yun gamit ang sarili nilang mga mata, lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya sa lumang simbahan. Mula noon, lalo lamang naging mapang-abuso ang mga kahilingan ng lumang simbahan sa Gete. Dahil dito, sumunod ang kakulangan sa pagkain, humina ang depensa ng fortress, at doon nagsalita si Isaac. Hindi lang ito tungkol sa pagkita ng pera. Ang pagputol ng lahat ng ugnayan sa simbahan ang magiging unang hakbang para maprotektahan ang Gete. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sa taguan ng mga kultista, nakaparada sa labas ng isang sira-sirang gusali ang karwahe ni na Isaac at ng kanyang mga kasama. Sa loob, patuloy silang pinangungunahan ng matandang babae papasok ng mas malalim. Habang naglalakad sila sa madidilim na pasilyo, ipinaliwanag nito, dito nagsimula ang lahat. Nang sunugin ng mga tao ng lumang simbahan ang lugar na ito, may 3 santo na nakaligtas sa apoy. Nagpatuloy siya, ang 3 santong yon, na nababalot ng mga paso, ay nagkaisa sa isang paniniwala. Sa hangganan ng buhay at kamatayan, nakita nila ang tunay na anyo ng Diyos. Si Bill, na sumusunod sa likuran, ay sawa na sa mga naririnig. Sa isip niya, sino ba ang nag-utos sa matandang ito na ikwento sa amin ang lahat ng kalokohang ito? Lumapit ang matandang babae sa isang mabigat na pinto at nagpatuloy sa pagsasalita. May kaluluwang nananahan sa loob ng katawan ng tao. Sa pagkain sa laman na yon, muling nabubuhay ang mga patay sa loob natin. Ang kanilang talino, kakayahan, sigla, at maging ang lahat ng sakit at saya na naranasan nila habang nabubuhay. Ganito na aabot ng tao ang kawalang hanggan. Nang unti-unting bumukas ang pinto kasabay ng paglangit-ngit nito, nanlaki ang mga mata ng lahat. Nakakatindig balahibo ang tanawing bumungad sa kanila. Mahina lamang ang liwanag sa silid mula sa kumikislap na mga tanglaw. Ilang tao ang nakapalibot sa isang bangkay, pinupunit ang laman nito gamit ang kanilang mga kamay at ngipin. Nababalot ng dugo ang kanilang mga mukha, kasuutan, at maging ang sahig. Halos hindi na makilala ang bangkay dahil sa kalunos-lunos nitong kalagayan at salo ang dugo na nakapaligid dito. Napaatras sina Bill, Randolph, at ang iba pa sa pagkasuklam at pagkabigla. Bakit natin kailangang makita ito? Saad nila, malakas na ipinukpok ng matandang babae ang kanyang tungkod sa batong sahig, at umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong silid. Dumating na ang ipinropesyang sakripisyo, malakas niyang idineklara. Napatingala ang mga kanibal, kung matatawag pa nga silang ganoon. Namumula ang kanilang mga bibig sa dugo at tila baliw ang kanilang mga mata.
Pagkatapos ay itinuro ng matandang babae si Isaac at sinabi, "Kainin ninyo ang marangal na kaluluwa at magiging marangal kayo. Kainin ninyo ang matalinong kaluluwa at magiging matalino kayo. Kainin ninyo ang dalisay na kaluluwa at magiging dalisay kayo." Halos hindi niya maitago ang kanyang kasabikan habang nakangiting nagsabi, "Nagdala kami ng isang kaluluwang taglay ang lahat ng tatlong katangiang yon. Ngayon ay magpapakasaya tayo sa isang piging." Patuloy na lumakas ang kanyang boses hanggang sa bigla siyang itulak ng malakas mula sa likuran at bumagsak sa sahig. Si Bill ang gumawa nito. Humakbang siya pasulong habang masamang nakatitig sa matanda. "Hindi ko na kayang makinig pa sa kalokohan ng matandang babaeng ito," sabi niya. Pagkatapos ay humarap siya kay Isaac at galit na nagtanong, "Young master, hanggang kailan pa natin kailangang tiisin ang walang kwentang palabas na ito?" Mabilis namang kumilos sina Randolph at Kyle, kinalag nila ang mga tali sa mga kamay ni Isaac at tinanggal ang busal sa kanyang bibig. Huminga ng malalim at mahinahon si Isaac bago tumingin kina Randolph at Kyle at nagsabi, "Labanan lang ninyo ang mga aatake." Nang makita ng mga kanibal na malaya na si Isaac, agad silang nataranta. Tumutulo pa ang dugo mula sa kanilang mga kamay at baba. Ang bangkay na kanilang kinakain ay nakahandusay sa gitna ng madugong kalat. May seryoso at nakatutok na tingin si Isaac nang sabihin niya, "Huwag ninyong kalimutan ang dahilan kung bakit tayo pumunta rito." Handa na siyang lipulin sila. Eksaktong nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano, at sa wakas ay narating na niya ang puntong ito. Naihanda na ang patibong, nakapwesto na ang pain, at determinado si Isaac na tapusin ang lahat hanggang sa pinakahuli.